Mr. Silent Channel. Kabanata 531 hanggang 540. Ngunit sa sandaling ito, isang malaking kamay ang biglang nagunat at hinawakan ang Escarlata na lugar. Sa oras na ito, makikita ng isang tao na ang Escarlata na punto ay malinaw na isang manipis na espada, isang Escarlata na manipis na espada. Saglit nitong hinawakan ang malaking kamay, at natanggap kaagad ito ng pumutok. Nawala ito nang hindi man lang nagpakita. Itigil ang Escarlata, ito ay isang chef. Malamig siyang sumangot, kumislap ang kanyang anyo, at nawala sa pwesto. Habulin mo ang kalaban. Ang momentum ni Xuanhe ay tumaas sa susunod na sandali, at isang nakasisilaw na pulang ilaw ang sumabog mula sa Zhenhua, at ang malakas na aura ay agad na tumakip sa buong bulwagan. Iminulat na ni Tang Wulan ang kanyang mga mata sa pagtataka, para lang makita si Zhenhua sa tabi niya na naglalabas ng 4-character battle armor. Ang kanyang buong katawan ay tila bumagsak sa loob ng ilang sandali, at pagkatapos, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng napakagandang battle armor, at ang nakakatakot na aura ay nagpanginig sa buong gusali. Huwag kang gumalaw. Sumigaw si Zhenhua, at sa parehong oras, ang malakas na presyon sa kanyang katawan ay direktang nakadirekta kay Chang Gangyan. Ito ay tiyak na isang sinadya na pagpatay. Sa pag-atake ngayon lang, hindi talaga siya siguradong magtatago dito, napakabilis. Kung hindi dahil sa space teleportation ni Guyu na magkakabisa kaagad, natatakot ako na siya ay napatay ng kalaban sa isang suntok. Ang taong bumaril, ay nag-compress ng sobrang nakakatakot na kapangyarihan sa pag-atake sa espadang iyon, ang layunin ay hayaan siyang patayin siya bago bitawan ang 4 na karakter na panlaban na armor. Napakagaling magtago, para hindi niya ito ma-detect, at may kakayahang magpakamatay, iyon ay kahit isang super Daoluo sa itaas ng level 95. Ang kalaban ay naglunsad ng pag-atake ng hindi nakasuot ng battle armor, kung hindi, kapag ang battle armor ay naisuot, ang hininga ay hindi may tatago. Ang lahat ng ito ay malinaw na pinaghandaan. Matapos halos mabuhay si Zhenhua, natural siyang galit na galit. Ang lahat ng mga palsipikado ay nag-squat down sa harap ng malakas na presyon na ito, at walang sinuman ang kumilos ng padalos-dalos. Binuksan ni Long Gangyan ang kanyang mga braso, hinarangan si Lin Yuhan sa kanyang likuran, 2 dilaw, 2 lila, at 4 na itim, 8 singsing ng espiritu ang bumangon, na umaaligid sa katawan, isang 8 singsing na espiritong Daoluo. Ngunit kahit na ang 8-ringed spirit Daoluo cultivation base, sa harap ng isang 4-character battle armor master, halos hindi na siya makatayo ng matatag dahil sa pang-aapi. Hindi siya maaaring magkaroon ng battle armor, ngunit hindi niya pinakawalan ang kanyang battle armor. Chairman Zhenhua. Sigaw ni Chang Gangyan. Bahagyang nabawasan ang momentum ni Zhenhua, at nahulog siya mula sa langit. Patayin sila. Isang tao sa panday ang umungal at pinaslang ang pinuno ng guild. Ito ay isang hindi mapapatawad na kasalanan. Alam mo, sa buong Federation, si Zhenhua ang nangungunang pag-iral, hindi lang dahil isa siyang 4-character battle armor master, kundi dahil isa siyang henerasyon ng mga master craftsman. Kung wala ang master craftsman, walang 4-character battle armor, na alam ng lahat. At mayroon lamang isang banal na craftsman, ibig sabihin, kapag si Zhenhua ay patay na, magiging mahirap para sa isang 4 na character na battle armor master na lumitaw sa hinaharap, maliban kung may isa pang divine craftsman na lumitaw. Nakakakilig talaga yung assassination kanina lang. Si Zhenhua ang kaluluwa ng Forging World, at halos lahat ay nakinabang sa kanya ng mga Forging Masters. Paanong hindi siya magagalit at baliw sa oras na ito? Napatingin si Chang Gangyan sa makapangyarihang si Zhenhua na nasa harapan niya, mahigpit na nakalapat ang kanyang mga labi, alam niyang walang silbi na ipaliwanag ito ng mag-isa ngayon. Ang hamon na ito ay sanhi ng kanya, at ang pag-atake ng assassin ay dumating sa oras na ito. Ikaw ay isang panday mula sa ibang kontinente, tama? Narinig ang malamig na boses ni Zhenhua. Nanginag ang puso ni Long Gangyan, at pagkatapos ay agad na lumubog sa ilalim. May 3 kontinente sa mundo ng Daoluo ngayon, gaya ng alam nating lahat. Alam ng lahat na ang Star Luo Continent at Heaven Dao Continent ay laban sa Daoluo Continent. Kung hindi dahil sa malayong dagat, mas matindi ang digmaan sa pagitan nila. Gayunpaman, ang 3 partido ay madalas na magkaroon ng alitan. Kung may sino mang gustong mamatay si Zhenhua, tiyak na ang mga pinuno ng iba pang 2 kontinente. Matapos makita ng kabilang partido sa kanyang pinagmulan, walang ideya si Chang Gangyan na maligtas. Paano kaya ito? Hindi tayo. Ilang matigas ang ulo at malutong na boses ang tumunog sa likod ni Long Gangyan, iniangat ni Lin Yuhan ang kanyang ulo, nakaharap sa 4-character battle armor master na si Zhenhua, hindi siya sumuko. Hindi ba kung sino ka? Agad na umungol ng galit ang isang panday. Hindi tayo. Sabi ni Lin Yu sa boses, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Sumama ka sa akin. Si Zhenhua ay gumawa ng kakaibang galaw, sumenyas kay Chang Gangyan, at sabay na ikanaway sina Tang Wulan at Guyu gamit ang kanyang kanang kamay, isang pulang ilaw ang bumalot sa kanila. Si Chang Gangyan ay medyo hindi maipaliwanag, kaya hindi siya gumawa ng isang direktang pagbaril. Bagamat si Chang Gangyan ay isa ring battle armor master, siya ay isang 2-character battle armor master lamang.
Sa harap ng 4-character battle armor master na si Zhenhua, wala siyang kakayahang lumaban. Ngunit hindi nakagawa ng direktang pagbaril si Zhenhua. Sa pressure at pagkabalisa, pinrotektahan ni Chang Gangyan si Lin Yuhan at sinundan si Zhenhua sa elevator. Bumalik sa opisina, ang 4-character battle armor sa katawan ni Zhenhua ay naging pulang ilaw at nawala sa kanyang katawan. Makiupo ka. Tinuro ni Zhenhua ang sofa. Bahagyang kumunat ang noo ni Chang Gangyan, naniniwala ka ba sa amin? Walang pakialam na sinabi ni Zhenhua, hindi ako naniniwala sa iyo, ngunit naniniwala ako sa mga manloloko. Sa pagtatapos ng unang laban, maaari kang kusang sumuko ng hindi nagpapanggap sa iba. At least ikaw ay isang kwalipikadong palsipikado. Pag-usapan natin, paano ka napunta, bakit ka nandito para mag-challenge? Tanong niya sa malalim na boses. Si Tang Wulan at Guyu ay nakatayo sa likod ni Zhenhua. Ang puso ni Tang Wulan ay puno rin ng pagkabigla. Ang kanyang paggising ay sa sandaling lumitaw ang eskarlata na liwanag. Ilang pag-urong. Nakakatakot talaga ang espadang iyon, na para bang naglalaman ito ng mga mabangis na hayop, may isip kung ano ang mangyayari kung ang gayong pag-atake ay nahulog sa katawan. Gayunpaman, ginamit lamang ng tiyuhin na chef ang kanyang sariling kamay upang mahuli ang naturang pag-atake. Sa oras na iyon, malabong nakita ni Tang Wulan na naging kulay ginto ang palad ng tiyuhin na chef. Pero yun lang. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Chang Gongyan. Sa oras na ito, wala siyang lakas ng loob na itago ang anuman, ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Sa lakas ni Zhenhua at sa teritoryo ng iba, hindi magiging madali ang pagpatay sa kanila. Isa pa, galing pa rin sila sa ibang kontinente, especially iya daw sila at walang makakatwiran sa kanila. Akala mo, hindi tayo taga Daoluo Continent. Galing tayo sa Xingluo Continent. Ako ang Vice President ng Xingluo Continent Blacksmith Association. Dapat malaman ni Chairman Zhenhua na sa pag-unlad ng panahon, Soul Guidance Technology ay umunlad sa isang malaking lawak. Ang puot na dati ay hindi nakasingtindi gaya ng dati. Ang iyong opisyal ng Daoluo Mainland ang humiling sa amin Xingluo na magpadala ng isang kinatawan. Pumunta kami sa Daoluo Continent upang magsagawa ng pananaliksik. Dumating kami kasama ang delegasyon. Bilang isang likas na paghanga, ang iyong pangalan ay gusto kong makita kung gaano kalayo ang gusto ng iyong guro, ang iyong pangalan. Maaaring maging Forging World ng Daoluo Continent sa orihinal, hindi namin gustong sumama. Sa puntong ito, malamang na naunawaan na ni Zhenhua ang kahulugan, at halatang may taong sadyang pumukaw sa sigasig ni Chang Gangyan, at hayaan siyang dalhin si Lin Yuhan dito. Kung sino ang pumatay sa iyo, hindi namin talaga alam. Ikaw ang baalang magsabi, maniwala ka o hindi. Mapait na ngumiti si Long Gangyan, ngunit kahit may kasalanan, nasa akin ang lahat. Wala itong kinalaman kay Yuhan, bagamat si Yuhan ay hindi siya kabilang sa kontinente ng Daoluo, ngunit siya ay isang bihirang henyo sa mundo ng panday. Kahit anong gawin mo sa akin, maaari mo bang palayain si Yuhan? Walang pakialam na ngumiti si Zhenhua, kung may nangyaring ganito, tiyak na imposible para sa iyo na umalis. Maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ang nag-udyok sa iyo na pumunta? Ngunit mula ba ito sa iyong delegasyon? Mapait na ngumiti si Chang Gangyan, hindi. Baka hindi ka naniniwala, pero hindi talaga. Pagkarating namin dito, nakilala namin ang isang panday na ang pangalan ay Ning Fengji. Siyempre, hindi ko alam kung totoong pangalan ba iyon o pekeng pangalan. Santo. Ang panday na antas ng craftsman ay natatangi sa pamemiki, at magaling siyang mang-forge gamit ang isang mabibigat na martilyo, pagkatapos niyang makipag-usap sa kanya ng mabigat na martilyo. Ikaw ay isang dalubhasang manggagawa, ngunit walang kahalili sa industriya ng pagpapanday. Nang marinig ang account ni Chang Gangyan, napakunot ang noo ni Zhenhua at naging mas nakakalito ang lahat. Ayon sa mga salita ni Chang Gangyan, si Ning Fengji ay hindi nagmula sa Starluo Continent, ngunit sa Forge ng Daoluo Continent. Ang isang banal na manggagawa, bilang presidente ng Blacksmiths Association, ay hindi malinaw sa kanyang sarili. Obviously, kamag-anak ng assassin ang nagsulsul sa kanya. Ngunit paano ka maniniwala sa mga salita ni Chang Gangyan? Sinabi ni Zhenhua, si Brother Longgang at Lingtong ay mananatili bilang mga panauhin pansamantala. Sisiyasatin namin ng malinaw ang bagay na ito, at aabisuhan ka rin namin tungkol sa misyon na pamunuan ang mga tao. Natigilan si Long Gangyan, naniniwala ka ba sa akin? Bahagyang ngumiti si Zhenhua, intuit ayon lang ang tiwala ko. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto at pumasok ang chef mula sa labas. Tumingin si Zhenhua sa kanya, paano? Bahagyang umiling ang Tito Chef, napakabilis ng bilis, isang rare agile attack type titled Daoluo, and it should be at the Super Daoluo level. Baka hindi siya makalaban ng head-on, pero kung tumakbo siya, sobrang bilis. Humabol ako saglit pero hayaan mo pa rin siyang tanggalin. Parang ang gulo mo. Dulusinong nag-aalala ako ng isang Super Cell level. Walang pakialam na ngumiti si Zhenhua, mukhang may mga taong ayaw akong mabuhay. Maingat na sinabi ng tiyuhin na chef, ang mga kakayahan ng taong iyon ay napakakaiba, at ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay nadagdagan ng kanyang sariling enerhiya sa dugo. Hindi ko makita kung ano ang martial spirit. Ito ay medyo kakaiba. Maaaring ito ay isang evil soul master.
Biglang sinabi ni Tang Wulan, na tahimik na nakikinig. Evil Soul Master. Matapos marinig ang tatlong salitang ito, nagulat silang lahat sina Xinhua, Uncle Chef, at Shangang Yan. Posible naman. Walang pag-aalinlangan na sinabi ng tiyuhin na chef, kung ito ay isang Evil Soul Master, maaari itong ipaliwanag. Sa nakalipas na ilang taon, ang Evil Soul Masters ay nagsimulang gumalaw ng madalas, na nagsasagawa ng sabutahe at pag-atake ng mga terorista sa lahat ng dako. Pagkatapos ng masusing pagsisiyasat sa kanila, hindi ko inaasahan na makakalapit ako sa iyo. Ang Evil Spirit Master ay may lakas ng loob na umalis sa bundok, siguradong may tiwala siya. Kapag sinabi mo iyan, parang na-impress ako ng kaunti. Ang panday na nagngangalang Ning Fengji ay may napakalamig na aura habang nagpapanday, na iba sa mga normal na Spirit Masters. Sabi ni Shangang Yan. Ngumiti si Xinhua, Evil Soul Master, okay. Hindi pa ako nakakalaban ng Evil Soul Master. Kok, maaari mo munang sabihin kay Wulan ang tungkol sa iyo, at haharapin ko ang pagpaslang na ito. Oo. Tiningnan siya ng chef ng malalim, inikot ang ulo at sinabi kay Tang Wulan, sumama ka sa akin sa cafeteria, mag-isa. Sinadya niyang idiin ang pagpapabi kay Tang Wulan ng mag-isa. Okay. Tumingin si Tang Wulan kay Guyu nang may paghingi ng tawad, at ngumiti si Guyu sa kanya. Pagdating ko sa Tiandao City sa pagkakataong ito, ang pangunawa ni Tang Wulan sa chef ay lubos na naiiba sa dati. Tiyak na nakatayo ang chef sa tuktok ng mainland. May-ari ng mecha sa antas ng Diyos, na pinamagatang Daoluo level powerhouse, na kayang lumaban sa Super Daoluo. Kahit sa Shrek Academy, ang lakas man lang ng elder level ng Poseidon Pavilion. Pagpasok sa maliit na kantin, bahagyang nadistorbo ang paligid. Ang malambot na kapangyarihan ng kaluluwa ay nakahiwalay sa labas ng mundo. Nakita ni Tang Wulan na ito ay isang malabong berdeng halo, tulad ng isang space isolation. Kakaiba ang pakiramdam na ito, na parabang nabalot ito ng napakalaking bula. Ito ay mataas na antas ng kapangyarihan ng espiritu. Ang paggamit nito, lumikha ng mundo na sa iyo lamang. Tito, hindi ko pa rin alam kung paano kita tatawagan. Tanong ni Tang Wulan. Bahagyang ngumiti ang Tito Chef at sinabing, ang pangalan ko ay Muya. Maaari mo akong tawaging Uncle Ye. Tito Ye. Si Tang Wulan ay ganap na likas na matalino sa tamis. Sinabi ni Makino, kakaiba ka talaga, bakit kailangan kitang kausapin ng mag-isa? Sa katunayan, matagal ko nang pinag-iisipan ang bagay na ito, at sa wakas ay nakagawa na ako ng desisyon. Hindi ako magpapaligoy-ligoy pa, at sasabihin ng diretso sa punto, sana'y mamanahin mo ang aking manta. Sa madaling salita, mamanahin mo ang aking manta. Nagulat si Tang Wulan, Uncle Ye, ano ang ibig mong sabihin? Mayroon na siyang 3 guro sa pagpapanday. Kung bibilangin mo si Master Xinhua, aabot iyon sa 4. Sa larangan ng paglilinang, mayroon ding mga guro sa sayaw at mga master na nagtuturo. Masasabi bang hindi sapat ang isa pang guro? Muya said, originally, I was hesitant, because you are from Shrek Academy. In a sense, my sect was once a competitor with Shrek. Buti na lang sa pagunlad ng panahon, unti-unting nagde-decline ang sekta ko, hindi na ito makakalaban sa kasalukuyang Shrek. Narinig ko rin na sinabi ni Xinhua, sumali ka rin sa Tang sect, tama? Well, oo. Tumango si Tang Wulan. Sinabi ni Muya, handa ka bang talikuran ang iyong pagkakakilanlan sa Tang sect? Dapat ka pa ring maging isang panlabas na disipulo, at ang pagsuko sa iyong pagkakakilanlan ay hindi masyadong makakaapekto. Tumingin sa kanya si Tang Wulan nang may pagtataka, ngunit nagmamadaling umiling, hindi. Ang Tang sect ay lubos na nagpabuti sa aking nakaraang cultivation. Ang mga pamamaraan na ginagawa ko ngayon ay nagmula sa Tang sect. Hindi ako makaalis sa Tang door. Kumunot ang noo ni Muya, huwag kang mag-alala, ang discarding ito ay hindi kailanman hihigit sa Tang sect. At saka, ako ang kontemporaryong sect master ng ganitong estilo. Hanggat handa kang matuto sa akin, ang matututuhan mo ay tiyak na higit pa sa Tang sect. Bagamat hindi tayo kasing husay ng Tang sect, hindi tayo pareho sa antas ng kahalagahan. Umiling pa rin si Tang Wulan, I'm sorry, Uncle Ye. Hindi ko ito maipapangako sa iyo. Gusto ko ang Tang sect at mahal ko rin ang Tang sect. Sa anumang kaso, hindi ko ipagkakanulo ang Tang sect. At saka, nasa duhuntang ako ngayon. Miyembro. Mula nang sumali sa Tang sect, palagi siyang nakikinabang sa Tang sect, ngunit sa katunayan ay wala siyang binabayaran. Paano ka nalang aalis sa Tang sect ng ganito? Medyo nagulat si Muye at nagsabi, sumali ka na sa Hall of Souls. Medyo nakakagulo ito. Gayunpaman, hindi mahalaga, basta gusto mo, pupunta ako ng personal sa Tang sect at ipagpapalit ang iyong pagkakakilanlan ng sapat na benepisyo. Tumangala si Tang Wulan sa kanya, Uncle Ye, bakit mo ako pinili? Ito ang pinaka-curious na bagay tungkol kay Tang Wulan. Sinabi ni Makino, dahil ang iyong talento ay lubos na tugma sa pagsasanay na ito. Maraming tao sa labas ng mundo ang naniniwala na ang pinakamahalagang bagay sa pagsasanay na ito ay ang pagtutugma ng martial arts. Sa katunayan, ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang martial arts, ngunit ang dugo.
Tanging ang kapangyarihan ng sigla at dugo ang maaaring tunay na linangin ang kasanayang ito sa isang mataas na antas. Walang nakakaalam na ang bawat Master Generation ay hindi partikular na malakas ang sining, ngunit tiyak na ang bawat henerasyon ng sining ay malakas. Sa mga tuntunin ng sigla at dugo. Noong una kitang nakilala, natuklasan ko na kakaiba ka sa bagay na ito. Napakalakas ng iyong sigla na higit pa sa mga kapantay mo, at higit pa sa mga ordinaryong Spirit Masters. Wala akong ganap na ikaw sa iyong edad. Napakalakas ng sigla. Ngunit pagkatapos ay nalaman kong isa ka pala sa Shrek Academy student, kaya nag-alinlangan ako. Pagkatapos kong bumalik, pinag-isipan kong mabuti, at hindi nagtagal ay naisip ko na. Dahil sa mundong ito ay maaaring wala na akong mahahanap na mas masiglang tagapagmana kaysa sa iyo. Ito ang pinakamahalagang bagay. At ang iba pa. Lahat, sa tingin ko, ay mabubuo sa iba't ibang paraan. Halimbawa, si Shrek ay isang akademya lamang, at pagkatapos ng pag-aaral, natural ka nang umalis. At ang Tang Sect, ay magbabayad din ng sapat na halaga. Nagulat na sinabi ni Tang Wulan, sa madaling salita, ang iyong disiplina ay pangunahing nakabatay sa chi at paglilinang ng dugo. Hindi masama. Buong pagmamalaking sinabi ni Muya, sa mga tuntunin ng chi at paglilinang ng dugo, nangangahas akong sabihin na walang mana na maihahambing sa paaralang ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Tang Wulan, at pagkatapos mag-isip ng kaunti, umiling pa rin siya, I'm sorry, Uncle Ye. I really can't promise you. Okay lang sabihin ng college, pero hindi ko kayang ipagkanulo ang Tang Sect. Hindi lang ako taga-Tang. Marami na akong natamo, at gusto ko talaga ang Tang Sect. Mula sa murang edad, nakinig na ako sa pagiging sect ng Tang. Salamat sa iyong kabaitan. Bahagyang galit na sinabi ni Muya, narinig ko na ang alamat ng Tang Sect mula pa noong bata ako. Tapos narinig mo na ba ang alamat ng Ontology Sect? Saglit na natigilan si Tang Wulan, umaasang walang sasabihin si Ai Ai. Hindi naman niya masasabing hindi niya narinig, di ba? Sa katunayan, hindi pa niya ito narinig. May bakas ng pagkalugmok sa mukha ni Muya, Ang sekta ng ontolohiya ay tumanggi, at mula nang mangyari ang sakuna 10,000 taon na ang nakalilipas, ang sekta ng ontolohiya sa kabuuan ay nagsimulang bumaba. Wala na sa pinakamataas na antas sa mainland. Noong unang panahon, ang mga sect masters ng ontology sect ay pawang super Daoluo at mas mataas, at kahit na may mga semi-god powerhouses sa limitasyon ng antas ng Daoluo. Pagkalipas ng maraming taon, mayroon pa ring malakas na lalaki si Shrek na nakaupo sa lupa, ngunit bilang pangunahing pinuno ng sekta ng katawan mismo, hindi man lang siya makalusot sa antas ng Super Daoluo. Uncle Ye, okay ka lang? Maingat na tanong ni Tang Wulan, nakitang mali ang ekspresyon ni Muya. Buwisit ka. Inis na iwinagayway ni Muya ang kanyang kamay, at isang puwersa ng kapangyarihan ng kaluluwa ang tumulak, nagtagpo ang paligid na halo, at si Muya mismo ay nawala sa isang sinag ng liwanag. Isang malakas na tulak lang ang naramdaman ni Tang Wulan, at napaatras siya ng ilang hakbang. Pagtingin ko ulit sa kanya, nasa ere na si Muya sa maliit na kantin. Oh, bam-antong hininga si Tang Wulan. Sa katunayan, talagang handa siyang maging disipulo ni Muya, higit pa sa anumang bagay, ngunit ang mga kasanayan sa pagluluto ni Muya ay ganap na nasakop si Tang Wulan. Sigurado siyang kung madalas niyang kainin ang mga delicacy ng tiyuhin chef, tiyak na tataas ng gusto ang kanyang cultivation speed. Kaya lang hindi mo kayang ipagkanulo ang Tang Sect para lang kumain. Magiging maganda kung ang Tang Sect ay mayroon ding chef tulad ni Uncle Ye. Matapos makalunok ng laway, walang magawang lumabas si Tang Wulan sa maliit na kantin. Wala na sina Changgongyan at Lin Yuhan, si Zhenhua at Guyu lang ang nandoon. Tito, magalang na sigaw ni Tang Wulan. Bahagyang ngumiti si Zhenhua, paano ito? Paano ang pakikipag-usap sa kanya? Sinabi ni Tang Wulan sa kahihiyan, natatakot ako na hindi ako makakasundo kay Uncle Ye. Wala na siya. Baka galit siya. Natawa si Zhenhua at sinabing, ayos lang, okay lang. Ganon ang ugali niya, para siyang bata kapag matanda. Hindi mo na siya kailangan pansinin, kakausapin ko siya kapag lumingon ako. Gusto ko talagang magpasalamat sa inyong dalawa ngayon. Lalo na kay Guyu, isang life-saving grace. Mabilis na umiling si Guyu, hindi, niyan saya. Wala akong malay noon. Ngumiti si Zhenhua at sinabi, kung hindi dahil sa iyong subconscious rescue, natatakot akong masaktan ako ng gusto kung hindi ako mamamatay. Biglang dumating ang espada, ngunit ang bilis ng iyong reaksyon ay talagang mabilis. Nahihiyang ibinaba ni Guyu ang kanyang ulo. Tumingin si Zhenhua kay Tang Wulan at sinabing, maganda ang performance mo ngayon. Hindi ko inasahan na nakagawa ka ng ganoong kalaking pag-unlad sa spiritual forging nitong mga nakaraang buwan. Matagumpay mo nang makumplito ang paglikha at ang paggawa ng masamang espiritu. Napakahusay. Ipagpatuloy ang pagsasama-sama at pagsamasamahin ang pundasyon. Higit pa upang maranasan ang mga pagbabago sa metal mismo sa bawat espiritual na pagpapanday. Kasabay nito, mararamdaman mo rin ang lahat ng kinakailangang proseso para sa iyong kaluluwa para sa pagbuo ng mga pagbabago. Antas sa hinaharap. Oo, kuya.
Ang kasalukuyang forging ni Tang Wulan ay umabot sa bottleneck, at hindi siya maaaring maging isang tunay na pang-anim na antas na panday bago niya maabot ang ika-4 na ring, ngunit sa katunayan, siya ay mas mahusay na ngayon kaysa sa karamihan ng mga pang-anim na antas na panday. Ang huwad na metal ay mas mahusay. Ito ay lamang na walang paraan upang may sigawa ang espiritual na forging ng melt forging. Kaya lang hindi pwedeng tumaas ang level. Tulad ng para sa pagbuo ng kaluluwa sa hinaharap, kinakailangan ng isang mas mataas na antas ng kapangyarihan ng kaluluwa. Sinabi ni Zenhua, okay, may mga bagay pa akong dapat harapin. Go and do your things. By the way, Lin Yuan asked me to tell you na siguradong malalampasan ka niya. Wulan, kailangan mong magsikap. Oh. Pagkatapos umalis sa Zenhua, si Tang Wulan ay unang nagbenta ng ilan sa mga espiritual na metal na kanyang napik. Ang hindi niya inaasahan ay ang 2 piraso ng espiritual na metal na napik sa site ngayon ay nabili sa napakataas na presyo. Parehong bihira ang paglikha at ang paggawa ng masamang espiritu. Bago ito maibenta ni Tang Wulan sa asosasyon, ang 2 piraso ng metal ay binili ng 2 panday na napromote pa lamang sa ika-5 antas. Magsaliksik upang mapabuti ang iyong espiritual na kakayahan sa pagpapanday. Bagamat ginulat ni Tang Wulan ang mga manunood noong nakaraan, tiyak na hindi niya natalo si Lin Yuan sa publiko sa pagkakataong ito para sumikat. Agad siyang naging isang sikat na maliit na henyo sa Forge Association. Saan mo gustong pumunta ngayong gabi? Tinanong ni Tang Wulan si Gu Yu pagkatapos umalis sa Blacksmith Association. Hanggat nagmamadali silang bumalik bukas ng madaling araw, hindi sila maaantala sa klase. Ang mecha ay mananatili sa Blacksmith Association sa ngayon, at kunin ito kapag umalis ka. Sinabi ni Gu Yu, hindi ko alam ang Tiandao City, sasamahan kita kahit saan mo gustong pumunta. Kung gayon, umalis na tayo. Gustong-gusto ko ang Tiandao City. Nakangiting sabi ni Tang Wulan. Ang pinakamalaking tampok ng Tiandao City ay walang partikular na matataas na gusali. Marami sa mga orihinal na gusali ay napakahusay na napreserba. Ito ang lugar na may pinakamaraming orihinal na gusali sa buong Daoluo continent ngayon. Dinala ni Tang Wulan si Gu Yu sa mga kalye at sa paligid ng mga eskinita, pag-alagala sa ilang lumang kalye. Ang mga anti-gang tindahan sa magkabilang gilid ng kalsada ay tila nagbabalik sa kanila sa nakaraan. Wulan, kailangan mo talagang mag-ingat. Halos saktan ka ng Evil Soul Master last time. Bumalik na tayo sa academy. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Gu Yu kay Tang Wulan. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, okay lang. Kakaunti lang ang mga Evil Spirit Masters, paano mangyayari na makikilala nila tayo? Talaga. Isang malamig na boses ang biglang umalangaw sa kanilang mga tainga. Sumikip ang puso ni Tang Wulan, at hindi niya namamalayan na nakatayo sa harap ni Gu Yu. Ngunit sa sandaling ito, nabigla siya nang makitang nagbago na ang paligid. Ang orihinal na lumang kalye ay biglang naging isang madilim na mundo, at isang malakas na dagwang hininga ang dam-aloy sa kanyang mukha. Sa sumunod na sandali, nakaramdam na lamang siya ng antok sa kanyang isipan, at nawalan siya ng malay nang umikot ang mundo. Ang madilim na pulang ilaw ay biglang nagtagpo, at ang lumang kalye ay bumalik sa normal. Maging ang mga naglalakad noon ay hindi napapansin. May biglang 2 tao na nawawala sa kalye, na para bang huminto ang oras sa nakaraang sandali. Ito ay malamig at napakalamig. Sa panginginig, nagising si Tang Wulan mula sa isang koma. Iminulat niya ang kanyang mga mata nang hindi namamalayan, at pagkatapos ay nabigla siya nang makitang may ambon at ambon sa ilalim niya, at ang tao ay nasa langit talaga. Pagkatapos ay nakita niya si Gu Yu, na ang katawan ay patagilid, sa tapat niya. Upang maging tumpak, nahuli sila ng isang tao sa ilalim ng kanilang mga kilikili. Mariin na pumikit ang mga mata ni Gu Yu, mapotla ang kanyang mukha. Ang dagwang hininga ay nanggaling sa taong iyon, habang si Senador Leng ay galing sa itaas. Evil Soul Master. Si Tang Wulan ay gumawa ng paghatol sa unang lugar, at sa parehong oras ay nakaramdam siya ng kawalan ng magawa. Tila pabaya pa rin siya, at hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ang mismo ang magtatakda ng layunin. Nahulaan niya na ang naghatid sa kanya at kay Gu Yu sa ere ay marahil ang Evil Soul Master na dati nang pumatay kay Zenhua. Kung ang taong iyon, natatakot ako na malabong maligtas sila ni Gu Yu. Super Daoluo. Mabilis na gumising. Hindi masabi ng malamig na boses ang kasarian, at narinig ito sa mga tainga ni Tang Wulan. Boses lang ang nagparamdam sa kanya ng pagkabaliw. Ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata at walang sinabi. Sa sandaling ito, biglang, isang malakas na pakiramdam ng kawalan ng timbang ang dumating, at hindi niya maiwasang mapabulalas. Nang muli kong imulat ang aking mga mata, laking gulat ko nang makita kong mabilis itong bumagsak sa lupa na parang free fall. Sa mga ulap at ambon, mabilis itong bumagsak. Ang matinding kawalan ng timbang na iyon ay hindi malay na magbubunga ng matinding takot. Nang makitang may humigit kumulang 100 metro mula sa lupa, isang biglaang puwersa ang dumating. Si Tang Wulan ay halos samuka ng dugo, ngunit ang kanyang figure ay naging matatag sa hangin, at sa susunod na sandali, sila ay nakalapag na sa lupa. Narito ang ilang, nakatingin sa langit, malapit na ang takip silim sa oras na ito. Nakatingin lamang si Tang Wulan sa Evil Spirit Master sa oras na ito.
Ang puno ng masamang espiritu ay nakapulupot ng mahigpit, nakasuot ng kulay abong damit, at nakasuot ng gora, isang pares ng mata lamang ang nakalantad. Ang kanyang mga mata ay kulay abo, ngunit ang kanyang mga pupil ay pula, na mukhang kakaiba. Gamit ang dalawang kamay, inihagis niya sa lupa sina Tang Wulan at Gu Yu. Namatay ba ang multo sa iyong mga kamay? Tanong ng malamig na boses kay Tang Wulan. Ghost. Saglit na natigilan si Tang Wulan, hindi ko alam. Hindi mo alam. Naglaho ang multo simula noong huling pumunta siya sa Soul Guidance Train. Pero ikaw ang survivor noon. Malamig na sabi ng Evil Soul Master. Biglang napagtanto ni Tang Wulan, ang pinag-uusapan mo ay ang taong magaling magpino ng mga kaluluwa. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Sa tingin mo ba ay kayang patayin siya ng aking antas ng paglilinang? Ang masamang espiritong Panginoon ay natigilan din, ang batang ito ay mayroon lamang 3 singsing ng espiritong kapangyarihan, ngunit ang multo ay ang ika-6 na singsing ng espiritong emperador. Ang Evil Spirit Master ay mas malihim kaysa sa normal na Spirit Master, kaya kung makatagpo ka ng isang ordinaryong Spirit Master, ang sitwasyon ng parehong level ay karaniwang katumbas. Ang mga pakinabang. Tumayo si Tang Wulan at umupo. Nalaman niyang walang mga paghihigpit sa kanya. Hindi dahil sa magalang ang kabilang partido, ngunit ang mga base ng cultivation ng dalawang panig ay napakalayo, at naisip ng mga tao na hindi na kailangang paghigpitan silang dalawa. Umakyat muna siya sa gilid ni Gu Yu, hinawakan si Gu Yu, medyo stable ang hininga niya, pero koma pa rin siya. Panatilihin ang iyong mga paa sa lupa at ang iyong isip ay magiging aktibo. Hindi sila pinatay ng Evil Spirit Master na ito sa unang pagkakataon, ibig sabihin ay mayroon pa silang use value. Tapos may chance pa. Senyor, anong gagawin mo sa dalawa nating anak? Curious na tanong ni Tang Wulan, ang kanyang mga mata ay malinaw at napakagulo. Mga bata. Si Tang Wulan, ang pinuno ng klase sa unang baitang ng panlabas na patio ng Shrek Academy, at ang pulang dragon na si Daoluo na malabo na alagad ng mundo. Minsan niyang pinangunahan ang kanyang mga kasama upang talunin ang klase sa ikalawang baitang. Sa huling pagsusulit, natalo niya ang Sun Moon Royal Soul Mentor Academy. Tama ba ako? Mahinahong sabi ni Senador Leng. Lihim na nagulat si Tang Wulan sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay mag-iimbestiga sa kanya ng ganoon kalinaw. Senyor, ano ang gagawin mo para maimbestigahan itong munting lalaking ito sa akin? Ang maliliit na tao ngayon ay hindi nangangahulugan na ang hinaharap ay isang maliit na tao din. Hindi ba't si Shrek ang pinakamagaling sa paglinang ng mga talento? Patayin kayong maliliit na lalaki sa duyan, anong kinabukasan mayroon si Shrek? Mahinang sabi ni Evil Soul Master. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, binabuli mo ang maliit. Tawagan si Zhenhua ang Soul Guide Communication. Ang masamang kaluluwa master ay hindi sumagot sa kanyang mga salita. Natigilan ang puso ni Tang Wulan, at inaresto siya ng kabilang partido dahil ito pala ay upang dalhin ang tiyuhin. Inilabas niya ang kanyang soul communicator at sinulyapan ang masamang soul master. Sa susunod na sandali, ang kanang kamay ni Tang Wulan ay biglang nagpuwersa, at ang kanyang soul communicator ay nabasag sa isang iglap. Smack, parang kidlat ang isang sampal. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Tang Wulan na umiwas. Nahila na ang tao at lumipad palabas. Ang kaliwang kalahati ng kanyang mukha ay mataas at namamaga. Parang dinadala ito ng napakabilis. Bumagsak ang umaandar na tren ng Soul Guidance. Naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang kanyang buong ulo ay manhid, at may pumipintig sa kanyang isipan. Ngunit hindi niya ito pinagsisihan. Hindi matamaan ang komunikasyon ng gabay ng kaluluwa, kapag tumama ito, malalagay sa panganib ang tiyuhin. Ngunit kapag naakit ang tiyuhin, ang halaga ng paggamit ng kanyang sarili at ni Gu Yu ay mawawala, at malamang na mas mabilis siyang mamatay. Sa tuwing nahaharap sa isang desperado na sitwasyon, ang pag-iisip ni Tang Wulan ay magiging partikular na malinaw, at sa pagkakataong ito ay walang pagbubukod. Malakas siyang bumagsak sa lupa, malabo na ang utak, lumabo ang lahat sa paligid, gusto niyang magpumiglas na bumangon, tila ayaw ng lahat ng parte ng katawan niya. Nahulog sa lupa. Gumalaw ang maskara, at ang kulay abong mga mata ng Evil Soul Master ay biglang naging iskarlata, para lamang kumislap, pumunta sila sa gilid ni Tang Wulan. Siya ay tumingkayad, iniunat ang isang daliri, at nakakuha ng kaunting dugo mula sa sulok ng bibig ni Tang Wulan. Itinaas niya ang ibabang bahagi ng maskara upang ipakita ang isang maselang baba. Ang kanyang mga labi ay napakaliwanag, maliwanag at kahit na medyo kakaiba. Iniunat niya ang kanyang daliri. Sa pasukan, sinipsip niya ng gusto at sinipsip ang patak ng dugo ni Tang Wulan sa kanyang bibig. Sa susunod na sandali, ang kanyang katawan ay biglang nanginig, ang kanyang mga pupils ay biglang nagkontrata, ang mga mag-aaral ay nag-ikli lamang ng laki ng isang karayom, tumayo, sumuray-suray pabalik ng ilang hakbang, at tumingin sa mga mata ni Tang Wulan ay ganap na nagbago. Paano ito posible? Paanong ang isang maliit na soberanya ng kaluluwa ay nagkaroon ng gayong dalisay na dugo, isang malakas at masiglang sigla? Dakila, dakila. Dugo pa rin ito ng isang dalisay na tao. Haha, ha. Dakila. Ano ba Zhenhua? Hanggat kaya kung sipsipin ang iyong dugo, maaari akong maging normal, at hindi ko kailangang magdusa mula sa dugo at pagdadalisay ng kaluluwa.
Ha. Gusto kong magbago ang isip ko. Ha. She laughed hysterically, hindi na masyadong malamig ang boses niya, boses babae na talaga. Isang hakbang pasulong, muli siyang lumapit kay Tang Wulan at hinawakan siya mula sa lupa. Anak, hindi mo pa rin maiisip. Sinubukan mong protektahan si Zhenhua, ngunit inilantad mo ang iyong mga sikreto sa dugo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin. Hahayaan kitang maging lingkod ng dugo ko. Sa lakas ng iyong dugo, kahit na ang dugo ay hinigop ko, ito rin ay isang napakahusay na tagapaglingkod sa dugo. Napakabuti. Hindi ko inaasahan. Ang swerte ko. Habang nagsasalita, itinaas niya muli ang ibabang bahagi ng maskara, bumukas ang kanyang mapupulang labi, at mabilis na tumubo ang dalawang pangil mula sa kanya, na lubhang kahindik-hindik. Gustong lumaban ni Tang Wulan, ngunit ang kanyang buong katawan ay napapaligiran ng lamig. Kahit gaano kalakas ang kanyang sigla at dugo, hindi niya napigilan ang lamig. Dinilaan ng pink na dila ang kanyang mga pangil, parang mandaragit na nakakita ng pinakamasarap na pagkain sa mundo at nag-aatubili na humigop. Ang Evil Soul Master ay unti-unting lumapit kay Tang Wulan, ang kanyang katawan ay may dalang mahinang matamis at mamantika na hininga. Si Tang Wulan ay gumuhit ng isang mapait na ngiti sa gilid ng kanyang bibig, sandali lang. Dahil sa naunang sampal ay medyo malabo ang boses niya. Well, dahil napakahalaga ng iyong dugo sa akin, hayaan mong magsalita ka. Gayunpaman, mas mabuting huwag kang magsabi ng kahit ano na humihingi ng awa upang inisin ako. Ang boses ng masamang kaluluwa master ay tila may alindog. Isang palpitating alindog. Sabi ni Tang Wulan, hindi ako hihingi ng awa para sa sarili ko, siguradong hindi ako imyon. Pero dahil malaki ang epekto ng dugo ko sa iyo, pagkatapos mong maubos ang dugo ko, lagi kang nakahanap ng lugar para mag-ensayo, di ba? Huwag kang mag-aksaya ng oras. Kung ganoon, pwede mo bang pabayaan ang kasama ko, wala siyang silbi sa iyo. Napakahina niya at hindi mo kayang takutin ka. Dalhin mo lang ako sa ibang lugar para sipsipin ang dugo ko. Okay lang. Ayokong makita niya ako habang sinisipsip mo ang dugo ko. Napatulala ang Evil Soul Master, at tumigas pa ang mga galaw sa kanyang mga kamay, kapag namatay ka, maaari mo pa ring pakialaman ng iba. Gusto mo ba siya? Sa murang edad, alam mo na ang pag-ibig. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, hindi ko alam kung ano ang pag-ibig. Namamatay ako, at walang saysay na sabihin ito. Maaari mo bang ipangako sa akin? Ito ang aking huling hiling bago ako mamatay. Biglang bumantong hininga ang Evil Soul Master, may mga tao pala talagang handang magbuwis ng buhay para sa iba. Mabuti ka, hindi ka takatakang magkakaroon ka ng ganyang dalisay na dugo. Akala ko lahat ng lalaki sa mundong ito ay sinungaling. Bata pa pala sila. Sa oras na iyon, bago ako mahawa ng lahat mula sa labas ng mundo, kaya akong manatiling dalisay. Mas lalo akong nananabik sa dugo mo. Sa pakikinig sa mga naunang salita, si Tang Wulan ay mayroon pa ring kislap ng pag-asa sa kanyang puso, ngunit ang huling pangungusap ay naging ganap na desperado sa kanya. Well, ipapangako ko sa iyo at iiwan ko siya. Pero, sinong magpapaalis sa iyo? Isang biglang boses ang tumunog. Ang tunog ay nagmula sa lahat ng direksyon, at imposibleng marinig ang pinanggalingan, ngunit nang lumitaw ang tunog, ang buong nakapalibot na espasyo ay bahagyang nag-oscillated, at ang presyon ay lumundag mula sa lahat ng direksyon, isang uri ng halos nakakabaliw at nakakatakot na presyon ay agad na naharang. Itaas ang buong espasyo. Ang masamang Panginoon ng kaluluwa ay biglang lumingon, at pagkatapos ay nakita niya ang isang matangkad na figure, na naglalakad sa kanyang direksyon ng hakbang-hakbang. Paano kaya ito? Sa sobrang lakas ng kanyang sariling pananaw, hindi man lang niya naramdaman ang kanyang pag-iral noon pa man. Nilapitan ka na ba sa ganoong lawak nang hindi mo ito nararamdaman? Ang isang pakiramdam ng panganib na nagpang-inig sa kaluluwa ay agad na bumangon mula sa vertebra ng buntot at pinalawak hanggang sa tuktok na pinto. Ang ganitong pakiramdam ng Evil Soul Master ay matagal nang hindi nagpapakita. Ang mabangis na aura na nagmumula sa matangkad na iyon ay isang pagsasanib ng hindi mabilang na madugong amoy. Ang kanyang taas ay higit sa 2 metro, ang kanyang mga balikat ay napakalawak, at siya ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Matamang nakatingin, nakita ng masamang espiritong Panginoon ang hitsura ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang kanyang mukha ay matigas at malamig, ang kanyang balat ay ipinakita sa isang malalim na kulay na tanso, at ang kanyang buong katawan ay tila puno ng metalikong texture. Ang kanyang mga mata ay dilaw na kristal, at tila hindi nagbabago ang emosyon. Ito ang unang pagkakataon na kahit ang Evil Soul Master ay nakakita ng ganitong kulay ng mga mata. Sino ka? Bumalik sa lamig ang boses ng Evil Soul Master, at nang itinaas niya ang kanyang kamay, inihagis niya si Tang Wulan sa lupa sa tabi niya. Dahil kitang-kita niya na ang kalaban sa kanyang harapan ay talagang kayang banta ang sarili. Naramdaman lang ni Tang Wulan ang lamig na kumalat sa buong katawan niya sa isang iglap, at nahimite sa sobrang ayaw na sitwasyon. Hindi ka qualified na malaman kung sino ako. Unti-unting lumalapit ang Mar Angel na katawan, at lumalakas ang pang-aapi sa paligid. Ang Evil Soul Master ay malamig na bumantong hininga, ang kanyang mga escarlate na mata ay biglang nagdingning, at isang malakas na dugo ang lumabas sa kanyang katawan.
Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kanang kamay, lumitaw ang isang dugong espada nang wala saan sa kanyang pagkakahawak. Ang dugong espada ay payat na may bahagyang panginginig. Sa ibaba, kasama ang katawan ng Evil Spirit Master bilang sentro, hindi mabilang na mga red light spot ang lumitaw sa kalangitan. Sa simula, ito ay isang light spot lamang, ngunit mabilis, ang liwanag na lugar ay nag-zoom in at tila malamig at walang awa na mga mata ng dugo. Si Pangpay at malakas na dugo ay mabilis na umagos. Kaagad pagkatapos, libu-libong dugo ang nagliliwanag mula sa mga dagwang mata sa isang iglap, na barili ng matangkad na lalaki. Sa wakas ay huminto ang pasulong na yabag ng matangkad na lalaki. Sa sandaling siya ay tumigil, ang kanyang kanang paa ay biglang huminto, at sinabayan ng isang marahas na dagandong, ang buong espasyo ay tila baluktot ng marahas. Kumikislap ang dugo, ngunit pagdating nila 10 metro ang layo mula sa matangkad na lalaki, isang madilim na gininto ang maskara ang biglang lumitaw. Hindi mabilang na siksik na tunog ang sumabog, at hindi mabilang na maliliit na spatial na bitik ang nahati ng paputok na liwanag na dulot ng banggaan. Ngunit ang dark golden mask ay nanatiling hindi natitinag. Sa sumunod na sandali, biglang bumitaw ang kanang kamay ng matangkad na lalaki, at makikitang biglang naging makapal ang kanyang kanang braso at mabilis na lumaki ang palad, at ang 5 madilim na gininto ang sinag ng liwanag ay tila napunit ang buong mundo. Sa sandaling bumaril siya, lumiit din ang kaninang nakakondensed na momentum, at ang lahat ng espasyo ay ganap na natakpan sa isang iglap. Sa cultivation base ng Evil Spirit Master, nagulat siya nang makitang wala na siyang paraan para makawala sa range na ito sa isang iglap. Anong klaseng lakas ang taong ito? Nang walang anumang pag-aalinlangan, isang maliwanag na pulang ilaw ang biglang lumiwanag mula sa kanyang noo, at kaagad pagkatapos, ang hindi mabilang na mga mata ng dugo sa kalangitan ay lumingon at sumanib sa kanyang katawan. Isang kulay dugong baluti na sumasaklaw sa buong katawan, walang mga kahangahangang pattern sa baluti, tanging ang mabangis na mga mag-aaral sa dugo ay kumikislap. Sa isang iglap, lumakas ang aura ng Evil Spirit Master. Sa likod, biglang bumukas ang isang pares ng kulay dugong pakpak, tila mga pakpak ng paniki. Kumapak ang mga pakpak at damaloy ang dugo. Ang dugong espada sa kanyang kamay ay gumawa ng tila payat na marka ng dugo sa hangin. Boom! Sa isang dagandong at pagsabog, na nakasentro sa punto ng banggaan, ang nakakatakot na puwersa ng pagsabog ay dumiretso sa kalangitan, at ang dalawang walang kapantay na pagbabago-bago ng kapangyarihan ng espiritu ay pamunit pa ng isang butas sa kalangitan. Sa mahinang tunog, ang kulay dugong figure ay lumipad ng pabaligtad, lumipad ng diretso sa daan-daang metro bago bumagsak sa lupa. Sa kanyang harapan, 5 galos ang lumitaw ng maayos sa breastplate. Kung hindi dahil sa proteksyon ng battle armor, baka napunit na siya. Ikaw ba si Limit Daoluo? Hindi naman natiling kalmado ang boses ng Evil Soul Master. Alam mo, siya ay isang free character battle armor master, at sa parehong oras ay isang super Daoluo. Nakasuot ng free character battle armor, ang cultivation base ay malapit na sa limitasyon ng Daoluo ng walang katapusan. Ngunit hindi man lang ginamit ng kalaban ng battle armor, at sa pagkakataong ito ay madali pa rin niyang matatalo ang sarili. Pagkatapos, isa lang ang ipapakita nito, ang kalaban ay ang Ultimate Daoluo, ang tunay na Ultimate Daoluo. Bagamat kayang itaas ng battle armor ang Soul Master sa antas ng Ultimate Daoluo, mayroon ding agwat sa pagitan ng tunay na Ultimate Daoluo. Ang mundong iyon ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Itinaas sa sukdulan na antas na may nakasuot ng labanan, hindi mo na talaga mahahawakan ang kaharian ng mga Diyos. Sa pamamagitan lamang ng tunay na paggamit nito gamit ang cultivation base maaari mong mahawakan ang pinto ng mundong iyon. Nang walang anumang pag-aalinlangan, kahit si Tangwulan, na nagawang bumawi para sa kanyang sarili, ay walang pakialam dito. Ang katawan ng Blood Eye Evil Soul Master ay gamulong sa lupa, at sa sumunod na sandali, ang buong tao ay biglang naging dugo at bumaril sa lahat ng direksyon. Hindi siya nakatakas sa isang direksyon, ngunit lumipad sa lahat ng direksyon, na wala nang walang bakas sa isang iglap. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi siya hinabol ng matangkad na lalaki, ngunit lumakad ng mabagal patungo kina Tangwulan at Guyu. Unti-unting umunat ang kanang braso niya, bumalik sa orihinal nitong anyo, at dahan-dahan ding binawi ang matatalas na talam na lumabas sa 5 daliri niya. Nasa harap na siya ni Guyu bago siya tumigil. Sa sandaling ito, umupo si Guyu mula sa lupa. Oo, nakaupo lang siya. Miss. Napaluhod ang matangkad na lalaki at magalang na sinabi. Oo. Sumagot si Guyu, tumayo, naglakad sa harap ni Tangwulan, dahan-daang tumingkayad, at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Ang malambot na elemento ng liwanag ay lumutang mula sa pagitan niya, dahan-daang nagblending sa mga pisngi ni Tangwulan, dahan-daang bumabawi ang kanyang namamagang mukha. Ang matangkad na lalaki ay tumayo ng tuwid na parang sibat, ngunit hindi siya nagtanong. Walang emosyon sa kanyang malakristal na mga mata. Hindi ba't kakaiba, bakit hindi kita hinayaang patayin ng masamang espiritu na iyon? Bagamat hinarap ni Guyu si Tangwulan, ang pagdududa ay itinuro sa matangkad na lalaki. Oo, maikling sagot ng matangkad na lalaki. Ang kalaban ng kalaban ay isang kaibigan. Gamitin ang lahat ng magagamit mo. Sige. Ikanaway ni Guyu ang kanyang kamay. Oo.
Sumagot muli ang matangkad na lalaki, saka tumalikod at dahan-daang naglakad patungo sa dilim. Ang gabi ay napuno, at ang gabi ay narito. Si Guyu ay nakaupo lang sa tabi ni Tang Wulan ng ganoon, nakatingin sa kanya ng tulala. Pagkaraan ng mahabang sandali, naglakad siya papunta kay Tang Wulan, pagkatapos ay humiga muli, ikinabot ang kanyang katawan sa kanyang mga bisig. Pop! Nakakabaliw. Namutla ang mukha ni Zhenhua. Sumulyap si Muya sa kanya, okay lang sila, sinuri ko ng mabuti ang katawan. Gayunpaman, maaaring hindi tahimik ang Heaven Dao City. Nai-report mo na ba ito sa Federation? Pinakamabuting ipaalam sa Shrek Academy. Oo. Tumango si Zhenhua at nabawi ang kanyang kalmado. Sa kabutihang palad, okay sila. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang sitwasyon sa eksena, tila naranasan nila ang labanan sa pagitan ng malalakas na lalaki. Ang oras ng labanan ay hindi dapat mahaba. Ang eksena ay hindi masyadong nawasak, ngunit ang mga elemental na pagbabago-bago sa hangin ay napakarahas. Ang Super Dao Luo level powerhouse ang lumaban. Ang Evil Soul Master ay dapat na lumaban sa isang tao mula sa Shrek Academy. Tanong ni Muya kay Zhenhua. Umiling si Zhenhua, hindi naman dapat. Tinanong ko si Shrek. Paggising ni Wulan, personal ko silang ibabalik. Mukhang ang batang ito ay tinutukan din ng Evil Spirit Master. Hindi ko siya hahayaang umalis ng madali sa hinaharap. Academy. Sa saklaw ni Shrek, ang Evil Soul Master ay hindi pa rin nangangahas na gumawa ng segundo, pagkatapos ng lahat, si Shrek ang may pananagutan niyan. Nang magising si Tang Wulan mula sa isang pagkawala ng malay, nakaramdam lamang siya ng init at hindi komportable. Subconsciously tumalikod at umupo, pagkatapos ay mabilis na hinawakan ang kanyang pisngi at katawan, at pagkatapos ay tumingin sa layout ng mga nakapalibot na mga silid. Hindi ako patay. Ito ang una niyang reaksyon. Pagkatapos ay agad siyang damilat sa loob. Nandoon pa ang dugo, hindi pa sinipsip ng tuyo. Agad na kumalat ang tuwa at saya sa buong katawan. Nang walang anumang kakulangan sa ginhawa, mabilis siyang tumalikod at bumangon sa kama, lumapit sa bintana, binuksan ang mga kurtina at dumungaw sa labas. Hindi ba ito ang Association of Blacksmiths? Hanggang ngayon, hindi niya alam na ligtas na siya. Nanatili pa rin ang kanyang huling alaala ng iwanan ng masamang kaluluwa ang kanyang sarili. Malabo na lang niyang naalala na may malakas na boses ng lalaki noong mga oras na iyon, dapat ay siya ang nagparamdam sa masamang espiritu na may pananakot. Pero sino yun? Iniligtas niya ba tayo? Sa maraming tanong, itinulak ni Tang Wulan ang pinto, ngunit nagkataon na nasagasaan si Zhenhua na itutulak papasok ang pinto. Gising na. Itinaas ni Zhenhua ang kanyang kamay upang idiin ang kanyang dibdib, at naramdaman ang kanyang pisikal na kalagayan. Ang batang ito ay nabuhay at maayos na muli. Tuwang-tuwa na sinabi ni Tang Wulan, Tito. Ang natitirang bahagi ng kanyang buhay pagkatapos ng sakuna. Column Zhenhua, paanong hindi niya hahayaang mapuno ng excitement at saya ang kanyang puso? Napabuntong hininga si Zhenhua, lahat ng mga tiyuhin ang hindi mabuti, kaya kailangan mong harapin ang napakalaking panganib. Sa hindi inaasahan, talagang nagtatagal ang mga masasamang espiritu na ito. Sinabi ni Tang Wulan, Tito, nailigtas mo ba kami? Nasaan si Guyu? Kumusta si Guyu? Okay na siya, magpahinga ka na sa ibang kwarto. Hindi kita niligtas. Pagdating namin, nakahiga ka na lang at wala na ang Evil Spirit Master. Naalala mo ba ang nangyari noon? Ikinwento ni Tang Wulan ang naranasan niya noon. Pagsipsip ng dugo. Tila ito ay isang masamang espiritong Panginoon na gumagamit ng dugo bilang pinagmumulan ng paglilinang. Lumakad si Muye mula sa ibang direksyon. Tito Ye. Nang makita siya, mas gamaan ang pakiramdam ni Tang Wulan. Sinabi ni Zhenhua, dapat may klase ka ngayon. Naantala ang klase sa umaga. Kung wala kang gagawin, ibabalik kita sa kolehiyo. Si Zhenhua ay may sarili niyang high-altitude flying car na mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong mecha. Nakaupo sa backseat ng high-altitude speeding na kotse, tumingin si Tang Wulan kay Guyu. I'm sorry. Ako ang naging dahilan mo. Bulong ni Tang Wulan sa kanya. Umiling si Guyu. Are you okay? May natatagong sugat ba sa katawan? Tanong ni Tang Wulan na may pag-aalala. Ayos lang ako. Muling umiling si Guyu. Gustong magtanong muli ni Tang Wulan, ngunit iniunat ni Guyu ang kanyang palad sa kanyang palad at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi alam kung bakit, habang hawak ng kanyang medyo malamig na maliliit na kamay, biglang gamaan ang pakiramdam ni Tang Wulan. Walang sinabi ang dalawa. Si Zhenhua na nakaupo sa harap ay halatang medyo madilim. Bagamat wala siyang gaanong sinabi tungkol sa pagkakataong ito, halatang nararamdaman ni Tang Wulan ang kanyang pinipigilang galit. Ang high-altitude flying car ay napakabilis, mas mabilis kaysa sa mecha ni Tang Wulan. Ang ikinagulat ni Tang Wulan ay ang high-altitude flying car ni Zhenhua ay hindi lamang direktang lumipad sa Shrek City, kundi direkta rin. Pagkatapos umalis sa Shrek Academy, lumipad siya sa gate ng panlabas na patio bago bumagsak ng dahan-dahan. Wulan, dito ka na, magklase ka na. Lumingon si Zhenhua at nag-abot ng singsing kay Tang Wulan. Hindi tulad ng kanyang orihinal na special na singsing, ang singsing na ito mismo ay ipinakita sa isang kakaibang kulay ng cyan,
na para bang mayroong isang malakas na hininga ng buhay upang mamukadkad, at mayroon ding isang bilog ng mga pilak na hiya sa katawan ng singsing na Saiyan. Pambihirang kahanga-hanga. Sinubukan ni Tang Wulan, at nagawa niyang manatili sa buntot na daliri ng kanyang kaliwang kamay. Tito, ito po. Sinabi ni Zhenhua, sa pagkakataong ito dahil sa mga gawain ng tiyuhin, ikaw ay naaabala, kahit na ito ay isang maliit na kabayaran mula sa tiyuhin, ang iyong mecha ay nasa loob nito. Nagulat si Tang Wulan sa isang iglap. Alam na alam niya ang ibig sabihin ng mecha sa loob. Ibig sabihin, sapat na ang espasyo sa singsing na ito para hawakan ang kanyang dilaw na mecha. Ito ay isang bihirang kayamanan. Ang antas ng spatial na singsing na ito ay tiyak na isa sa iilan sa buong kontinente. Tito, ito ay masyadong mahalaga, hindi ko ito maaaring hilingin. Umiwas pa rin si Tang Wulan. Bumaba ang mukha ni Zhenhua, okay, bumaba na tayo. Ngumiti si Tang Wulan, kung gayon, hindi ako magiging magalang sa iyo. Hindi na napigilan ni Zhenhua ang kanyang mukha at hindi napigil ang ngumiti, ikaw na maliit na tagahanga ng pera. Umalis ka rito. Bumaba sina Tang Wulan at Guyu sa kotse at tumakbo sa akademya sa sandaling kailangan nilang dumalo sa klase. Habang pinapanood nila silang umalis, muling naging seryoso ang ekspresyon ni Zhenhua, at sinabi niya sa driver, pumunta ka sa panloob na patio. Bumangon muli ang mabilis na sasakyan sa mataas na lugar. Bagamat nasa loob na ito ng inner city ng Shrek Academy, walang pumihil sa kanya. Ang mabilis na sasakyan ay biglang bumilis, halos kumikislap ng ilang beses, bago ito dumating sa Shrek Inner Courtyard, at huminto sa pintuan. Bumaba si Zhenhua sa sasakyan at humakbang patungo sa panloob na patio ng Shrek Academy. Ang kanyang high-altitude speed na kotse ay maaaring dumaan ng walang harang sa karamihan ng mga lugar sa mainland, ngunit wala ito dito. Ito ang panloob na patio ng Shrek Academy. Bilang paggalang kay Shrek, kailangan niyang bumaba ng sasakyan. Pagdating niya sa baybayin ng Poseidon Lake, hindi lumipad si Zhenhua, bagkus ay nakatapak lang sa mga alon, nakabitin sa tubig, kumurap-kurap ang kanyang figure ng ilang beses, at narating na niya ang baybayin ng Poseidon Island. Huminto, tahimik siyang naghintay. Hindi nagtagal at isang figure ang lumakad mula sa Sigod Island, at ito ay ang Scarlet Dragon Daoluo Turbid World. Tara na, hinihintay ka na ng Pavilion Master. Tumango si Zuo Shi kay Zhenhua. Bahagyang tumango si Zhenhua sa kanya, at sa pamumuno ni Zuo Shi, naglakad patungo sa loob ng Sigod Island. Sa gitna ng Poseidon Island, mayroong isang malaking bahay na gawa sa kahoy na itinayo sa isang malaking puno. Ito ang core ng Poseidon Island, ang core ng Shrek Academy, at maging ang core ng Shrek City. Dahil itong Golden Tree House na itinayo sa pamamagitan ng pag-asa sa malalaking puno ay kung nasaan ang pinakamataas na awtoridad ng Poseidon Island, ang Poseidon Pavilion. Ang tunay na Supreme Controller ng Shrek Academy ay ang Pavilion Master ng Poseidon Pavilion. Ang isang ito ay isa rin sa ilang mga tao na pinakamakapangyarihan at maimpluwensyang ngayon. Kahit na ang Federation ay may anumang pangunahing desisyon, dapat itong iligtas ang opinyon ni Poseidon. Simple lang ang dahilan, lakas. Ang panloob na layout ng kahoy na bahay ay simple at simple. Kung ikaw ay isang tagalabas, hindi mo akalain na ang Sigod Pavilion, na kilala bilang pinakamakapangyarihang lokasyon sa mainland, ay maaaring napakasimple. Sa magkabilang gilid ng mahabang mesang kahoy, 8 tao na ang nagawa sa oras na ito, kasama ang isang tao sa pangunahing upuan, eksaktong 9 na tao. Gumawa si Zuo Shi ng isang kilos ng pakiusap kay Zhenhua. Malinaw na wala si Zhenhua dito sa unang pagkakataon. Dumiretso siya sa ilalim ng mesang kahoy at umupo, at lumapit si Zuo Shi at kinuha ang pang-apat na pwesto mula sa kaliwa. Kung narito si Tang Wulan, magugulat siya na ang nakaupo sa pangunahing upuan ay talagang ang binata na nakita niya at sinamahan ng Holy Spirit Daoluo sa mga swings. Mukha rin siyang 27 o 8 taong gulang. Guwapo siya, may maamong ngiti sa labi. Gayunpaman, lahat ng naroroon, lahat ay isang malaking figure sa Shrek Academy. Ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng paggalang kapag sila ay tumingin sa kanya. Umupo muna si Yali sa kanyang kanang bahagi, at sa kabilang banda ay isang matandang lalaki na may malaking mukha na parang pilak na palanggana. Naroon din si Feng Wuyo, nakaupo sa tapat ng Chilong Daoluo Zuo Shi. Kinuha ni Kailao ang unang pwesto sa ilalim ni Feng Wuyo. Oo, ang mga taong nasa harap niya ay ang mga tunay na nakatatanda ng Shrek Academy, si Elder Poseidon Pavilion. Ang nakaupo sa pangunahing upuan ay ang pinakamataas na pinuno ng Poseidon Pavilion, ang kontemporaryong Poseidon Pavilion Master. Hello, Miansaya. Magalang na yumuko si Zhenhua sa Pavilion Master ng Sigod Pavilion. Bahagyang ngumiti ang Pavilion Master ng Poseidon Pavilion, at iminuwestre sa kanya, at si Zhenhua ay umupo ng matatag. Huwag isipin na siya lamang ang nag-iisang master craftsman ngayon, ngunit sa harap ng isang ito, hindi siya nang ahas na magpahangin. Noong ang lalaking ito ang pinakamakapangyarihang tao sa mainland, hindi pa siya ipinapanganak. Ang Pavilion Master ng Sigod Pavilion ay kinikilala bilang numero 1 powerhouse sa Daoluo Continent ngayon, na nakatayo sa tuktok ng pag-iral ng tao.
Sinasabi na kung ang Daoluo Continent ay hindi naramdaman ang pagkakaroon ng God Realm ngayon, ang isang ito ay tumaas na. Sa kanyang pamamahala, ang Shrek Academy ay kasing tatag ng Mount Tai. Kasing lakas ng pamahalaang federal, hindi sila nang ahas na magkamali ng madali. Ang kamag-anak na kalayaan ng Shrek City ay dahil mismo sa kapangyarihan ng Poseidon Pavilion. Zenhua, sabihin sa amin ang tungkol sa sitwasyon. Sabi ng Pavilion Master of Sea God Pavilion na may ngiti sa kanyang mukha. Ang pulong ng Poseidon Pavilion ay hindi kailanman madaling gaganapin, at bubuksan lamang kapag may naganap na malaking kaganapan. Tumango si Zenhua, pinatay ang sarili, at kalaunan ay nahuli si Tang Wulan ng Evil Soul Master, at ikinwento ang proseso ng pagliligtas sa kanya ng detalyado. May natitira bang bakas ng labanan sa eksena? Tanong ng Pavilion Master ng Sea God Pavilion. Oo. Tumayo si Zenhua, kumuha ng isang metal na baras, at bahagyang pinindot ito. Isang sinag ng liwanag ang naka-project sa gilid ng dingding. Ang liwanag at anino ay video, na nagpapakita ng sitwasyong kinuha sa oras na iyon. Ang mga elder ng Sea God Pavilion ay sunod-sunod na tumingin sa paligid, at lahat ay nag-isip. Bueno, pagkatapos ng matinding labanan. Ayon sa mga salita ni Tang Wulan, ang Evil Soul Master na iyon ay magaling sa pagsuso ng dugo, at ang kanyang kultibasyon ay maaaring malapit na o umabot sa antas ng Super Daoluo. Maaari itong itaboy siya, ito ang nagligtas kay Tang Wulan. Ang lakas ng malakas ay pambihira. Sabi ng matandang Kai na medyo nakakunot ang noo. Dark Golden Horror Claw. Pinaikit ng Pavilion Master ng Sea God Pavilion ang kanyang mga mata at bumigkas ng apat na simpleng salita. Nang marinig ang apat na salitang ito, lahat ng matatandang naruroon ay medyo nagulat. Magiliw siyang tiningnan ni Holy Spirit Daoluo Yali, bihira ang Dark Golden Terror Claw. At saka, wala pa akong narinig na Soul Master na kayang mag-cultivate ng Dark Gold Terror Claw sa ganitong level. Ang Pavilion Master of the Sea God Pavilion ay mukhang nag-iisip din, oo, walang ganong individual sa aking isipan. Ngunit tama ang Dark Golden Claw, at ang cultivation base ay nasa itaas din ng Super Daoluo level. Kita mo, ang mga markang iniwan ng kanilang mga laban ay hindi lamang mga gasgas, ngunit ang lupa at mga bato sa paligid ng mga gasgas ay naging alikabok. Ito ay isang senyales na ang madilim na tuktok ng kanilang mga kuko ay umabot na sa tuktok ng ay ng ginto. Tandaan si Tang Wu may kakayahan din ba si Lin ng Dark Golden Terror Claw? Tumango si Zuo Shi, ito ay bahagyang naiiba sa Dark Golden Dane Claw, na sinamahan ng kapangyarihan ng kanyang sariling bloodline. Tinatawag niya itong Golden Dragon Dane Claw. Ngunit ang kanyang kakayahan ay nagmumula sa Ascension Platform. Ano ang ibig mong sabihin? Ito ang nagligtas sa kanilang mga kaluluwa. Posible bang ang guro ay ang taong nagpalaganap ng Spirit Tower? Bahagyang tumango ang Pavilion Master ng Sea God Pavilion, hindi ko inaalis ang posibilidad na ito. Ang pinakamalamang na pinagmumula ng makapangyarihang mga Spirit Master na hindi natin alam ay ang Spirit Spreading Pagoda. Sa paglipas ng mga taon, sila ay naging mas misteryoso. Dahil sa pangangailangan ng Spirit Master para sa mga espiritu, ang Spirit Transmission Tower ay nakaipon ng maraming kayamanan, at ang lakas nito ay mabilis ding lumalawak. Lalo na pagkatapos ng masiglang pag-unlad ng mga artificial na espiritu sa mga nakaraang taon, posible para sa higit pang mga Panginoon ng Espiritu na magkaroon ng makapangyarihang mga espiritu, at ang katayuan ng mga tore ng paghahatid ng espiritu ay tumataas. Ito ay mailalarawan bilang isang mayaman at kaaway na bansa. Posible na si Guyu ang pangunahing disipulo ng Spirit Spreading Pagoda. Si Tianfeng Daoluo ang kanyang guro. Nang sabihin ito ni Kai Lao, ang kanyang mga mata ay hindi namamalayan na tumingin kay Holy Spirit Daoluo Yali. Nang marinig ang mga salitang Tianfeng Daoluo, natigilan si Yali saglit, ngunit may bakas ng hindi likas sa mga mata ng Pavilion Master ng Sea God Pavilion. Bagamat mabilis niyang tinakpan ang nakaraan, lahat sila ay makapangyarihang mga manlalaro sa mundo, maging si Zenhua. Tingnan mo, hindi ko napigil ang tumawa ng palihim. Ayon sa alamat, ang Pavilion Master ng Sea God Pavilion ay dating nagkaroon ng relasyon kay Tianfeng Daoluo Leng Yaozu, ang Deputy Master ng Spirit Spreading Pagoda. Parang totoo. Hihilingin ko sa Spirit Spreading Pagoda para sa pagpapatunay ng bagay na ito. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa Evil Soul Master. Sabi ng Sea God Pavilion Master na may seryosong mukha. Ang mga aksyon ng mga masasamang espiritu ay naging laganap kamakailan, at sila ay umabot sa punto kung saan sila ay dapat atakihin. Ang federasyon ay nagpadala rin sa amin ng isang kahilingan, umaasa na maaari tayong makipagtulungan sa federasyon sa pag-atake sa mga masasamang espiritu. Ang mga masasamang espiritu na ito ay maaari lamang dumating at umalis. Ito ay upang palakasin ang mga hakbang sa seguridad sa bawat lungsod, at sa parehong oras ay mapupuksa ito ng militar. Sinabi ng Master of the Sea God Pavilion, sumasang-ayon sa federal application, at ang mga disipulo sa akademya ay lalahok sa pagkubkob at pagsugpo sa Evil Soul Master. Kasabay nito, makipag-ugnayan sa Tang Sect at i-activate ang aming pangkalahatang network upang mahanap ang Evil Soul Master. Kapag natagpuan, iulat ito kaagad. Oo. Sabay-sabay na tugon ng mga matatanda. Pavilion Master, may iba pa.
Ang delegasyon ng Starluo Mainland ay nagpahayag na umaasa na maaari tayong magpadala ng exchange group sa Starluo Mainland upang makipag-ugnayan sa kanilang mga lokal na kolehiyo. Tingnan mo. Tanong ni Kai Lao. Bahagyang ngumiti ang may-ari ng pavilion ng Sigad Pavilion, ay pangako mo sa kanila. Ipadala ang mga mahuhusay na mag-aaral sa una at ikalawang baitang ng panlabas na patio. Pansamantalang itinakda sa 10 ang bilang. Hayaang pamunuan ni Wu Changkong ang koponan. Magagaling ang dalawang bagong freshman, lalo na ang unang baitang. Ang tangulan na ito ay maaaring magulo. Kailangang may kasama siya sa kota tungkol sa kanya upang mailigtas ang masamang espiritu. Bahagyang tumaas ang kilay ni Zhenhua, ngunit hindi ito umimik. Sinabi ni Chilong Daoluo sa isang gulong boses, Pavilion Master, ang mga kakayahan ng mga batang ito ay hindi pa nabuo. Ipapadala ba sila doon? Ang master ng Sigad Pavilion ay nagwagayway ng kanyang kamay, kaka-rating lang ng Starluo Mainland Delegation at hindi nababalik ng ganoon kaga. Ang mga resources ng akademya ay medyo mas hilig sa mga batang ito, para sila ay umunlad sa lalong madaling panahon. Kailangan nating makipag-usap, hindi para ipakita ang ating mga sarili. Oo, hindi na kailangang magpadala ng mga senior o inner courtyard na mga estudyante. Ang mahuhusay na tao sa parehong edad ay talagang mahuhusay. Tumango ang matandang Kai at nagsabi, oo, hindi na sila babalik sa kontinente ng Xingluo sa loob ng halos kalahating taon, kaya ngayon ay isang aplikasyon na lamang ito para sa atin. Ang Master of Sigad Pavilion ay nagsabi, iyon lang, Yuer, maaari kang pumili ng isang tao. Oo. Magalang na sabi ni Kair. Ang sumusunod ay talakayin ang ilang hakbang laban sa mga masasamang espiritu, pati na rin ang pangkalahatang plano sa pagtugon. Gayunpaman, hindi pa rin alam ni Tang Wulan at Goyu ang mga kondisyong ito, at kararating lang nila sa silid-aralan sa oras na ito. Buti na lang, ngayon ang klase ni Shen Yi, hindi si Wu Changkong. Bagamat nagulat siya na huli na sila, hinayaan pa rin sila ni Shen Yi na pumasok sa klase nang hindi nagtatanong pa. Late na ang monitor. Nag-aatubili ka bang mami si Shu? Tinanong ni Exi si Tang Wulan sa mahinang boses na may ngiti sa kanyang mukha. Sumulyap si Tang Wulan sa kanya, oo. Nag-aatubili na isipin si Shu. Sa susunod na hilingin ko sa iyo na subukan ito, malalaman mo kung ano ang pag-aatubili na isipin si Shu. Walang kagalakan sa kanya, dapat ay malapit na siyang mamatay. Commandant si Exi, maging sina Shu Xiaoyan, Shu Lizi, at Ye Xinglan ay kakaibang tumingin kina Tang Wulan at Goyu. Ibinaling ni Wu Saidua ang tingin mula sa hindi kalayuan, upang makita si Tang Wulan doon, at pagkatapos ay kay Goyu, napakunot ang kanyang noo. Tang Wulan, Goyu, kayong dalawa, halika rito. Pagkatapos ng klase, tinawag sila ni Shen Yi sa opisina. Anong problema niyong dalawa? Sabay-sabay na late ang squad leader at deputy squad leader. Ganyan ka naging ehemplo sa ibang estudyante. At late ka ng mahigit 1 oras. Mag-usap tayo, anong problema? Bagamat si Shen Yi ay hindi kasing harsh ni Wu Zhangkong, ngunit hindi ito magandang tugma. Lalo na ngayong maganda ang unang baitang ng unang baitang, tinatitigan din ito ng mga guro at estudyante ng ibang baitang. Napakamot ng ulo si Tang Wulan, nakilala namin ang Evil Soul Master, at halos hindi na kami makabalik. Hindi niya ito itinago. Sinabi niya sa kanila ang lahat tungkol sa nangyari sa Heavendao City sa pagkakataong ito, at ang katotohanang personal silang pinabalik ni Zhenhua. Muli, laganap na ang Evil Soul Master. Sumimangot si Shen Yi, medyo madilim ang mukha. Nagmamadaling sinabi ni Tang Wulan, oo. Maging ang aking tiyuhin at ang iba pa ay kailangang pumatay, malinaw na gusto nilang pahinain ang lakas ng daigdig ng Panginoon ng Espiritu, dapat may plano. Bahagyang tumango si Shen Yi, okay, let's forget about the matter this time. Bumalik ka muna, at may ilang araw na laruin ang 3 baitang unang klase. Kailangan mong maging handa, huwag masyadong matalo. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, sigurado ka, talagang matatalo tayo. Sinabi ni Shen Yi, kung may kakayahan ka, mananalo ka. Nanalo ka sa 3 baitang klase. Ibinigay sa iyo ng akademya ang lahat ng materyales na kailangan para sa mga miyembro ng iyong koponan upang makagawa ng isang salita na sandata sa labanan. Nagliwanag ang mga mata ni Tang Wulan, talaga. Alam mo, ang bihirang metal na kailangan para pinuhin ang battle armor ng napakaraming tao ay napakalaking halaga. Malaking pera yan. Bukod dito, kapag gumagawa ng Core Magic Circle, hindi lamang ang mga bihirang metal ang kailangan, kundi pati na rin ang ilang espesyal na energy gems ay kailangan bilang batayan at imbakan ng Core Magic Circle. Ito ay lahat ng pera. Sa pagtatapos ng paggawa ng armor ng labanan, ang mga pangunahing bahagi ang pinakamahalaga. Kadalasan ito ay nasa gitna ng breastplate, ngunit din sa helmet. Ang Core Circle na ito ang pinakamahirap gawin at ang mga materyales na kailangan ay ang pinakamahal. Bueno, tinanong ko si Mr. Kai, at pumayag si Mr. Kai. Inimbitahan daw ng Starluo Mainland Delegation ang ating kolehiyo sa kanilang mainland para makipagpalitan. Balak ni Mr. Kai na pumili ng mga talento mula sa mas mababang baitang ng foreign college.
Kaya, hanggat nagpapakita ka ng sapat na lakas, dapat na magkaroon ng resource tilt pagkatapos. Magaling! Halos tuwang-tuwa si Tang Wulan, ang Shrek Academy ay may 10,000 mga akumulasyon sa pagtatapos ng taon, maaari bang mas kaunti ang magagandang bagay? Anuman ang katotohanan na ang Spirit Pagoda ay mayaman ngayon, may ilang mga background na hindi malulutas ng pera. Kung ang mga mapagkukunan ng akademya ay ikiling at suportado, ang oras para sa kanila upang maging isang Battle Armor Master ay lubhang mababawasan. Saan ka pupunta? Pagkatapos lumabas, tinanong ni Goyu si Tang Wulan. Sabi ni Tang Wulan, pupunta ako sa exclusive practice place para mag-ensayo. Hasain natin ang baril. Hindi kailangang run-in ang ating pagtutulungan. Pag-isipan ng lahat ang mga taktika. Hipiuan natin ito bukas at bukas. Subukan mo, baka nasa ikatlong baitang tayo. May pagkakataon talaga ang mga senior. Natatakot ako na hindi malaki ang mga pagkakataon. Nang harapin namin ang One-Word Fighting Armor Master, lahat ay hindi kalaban ng One-Word Fighting Armor Master na magkasama. Huwag kalimutan, ang One-Word Armoring Master mula sa aming akademya ay hindi ang mundo sa labas ay maihahambing sa One-Character Battle Armor Master. Sa napakaikling panahon ng Battle Armor Master, lumitaw. Binuhusan ni Guyu ng malamig na tubig si Tang Wulan. Ang pinakamalaking problemang hinarap ni Henggeng sa kanila ay ang dalawang mag-aaral sa ikatlong baitang na may kumpletong mga sandata sa labanan. Gawin mo ang iyong makakaya. Walang magawang sabi ni Tang Wulan. Naging tense ang una at ikalawang baitang nitong mga nakaraang araw, lalo na ang mga mag-aaral na magre-represente sa exchange competition sa ikatlong baitang. Ang pinaka-tense na kapaligiran ay ang work-study dormitory. Sa loob ng dalawang magkasunod na gabi, nag-usap kami ng mga countermeasure sa buong magdamag. Mayroong kabuuang 10 puntos sa exchange competition. Tatlong laro ay 1-on-1 na may tig-1 puntos, 2-on-2 ay 2 puntos, at ang huling 7-man team fight ay 5 puntos. Sa huling laro, ang tagumpay at pagkatalo ay umabot ng 3 puntos, at ang pagganap ay umabot ng 2 puntos. Upang manalo sa exchange game, kailangan mong makakuha ng 6 na puntos. Sa madaling salita, kahit anong laro, dapat kang umiskor hanggat maaari. Kaiba ito sa mga naunang kompetisyon sa una at ikalawang taon. Ang exchange competition na ito ay nakakuha ng atensyon ng lahat ng grado ng buong Outer Academy. Dahil sa kasaysayan ng Shrek Academy, kakaunti ang mga hamon na may ganoong kalaking span ng grado. Ayon sa normal na edad ng pagpasok, ang pagkakaiba sa pagitan ng unang baitang at ikatlong baitang ay 6 na taong gulang. At sa mas mababang edad ng Soul Master, 6 na taong gulang ay parang mote lang. Class 1 Nanogram Grade 3, Classroom. Leader ng squad, ang pag-aayos ng akademya ay malinaw na nag-uudyok sa atin. Ang mga maliliit na lalaki sa una at ikalawang baitang ay gusto din tayong haminin. Talagang napakalaki. Isang payat, bahagyang kahabag-habag na binata ang naghilig sa kanyang mga paa sa kanyang tagiliran. Sabi ng isang binata. Bilang mga mag-aaral sa ikatlong baitang, ang kanilang karaniwang edad ay nasa 18 taong gulang. Ang binata na tinawag niyang squad leader ay matangkad at makaluma, hindi gwapo, ngunit may pakiramdam siya ng hindi matinag na kamahalan. Nakaupo pa lang, may peace of mind na. Tila siya ang mainstay ng buong silid-aralan, bumagsak man ang langit ay madali siyang nakaakyat sa itaas ng langit. Si Li Chen-kun, ang pinuno ng squad ng unang klase ng ikatlong baitang, ay isa rin sa dalawang One-Word Battle Armor Masters ng unang klase ng ikatlong baitang. 18 taong gulang sa taong ito, isang 52 Defensive War Spirit Master. Ang kanyang martial arts spirit ay kakaiba rin, na pinangalan ng Chenkankyo. Ito ay isang napakabihirang mutant weapon martial soul. Narinig ko ang tungkol sa una at ikalawang baitang. Huwag maging pabaya. Mahinang sabi ni Li Chen-kun. Ang kaawa-awang binata ay tumalikod at umupo, boss, huwag kang magseryoso. 40 antas pa lang sila. Hanggang saan kaya sila sa landas ng Soul Master Cultivation? Itong one-on-one ay bibilangin ako, I guess the college allow us to communication with them mainly to suppress their vigor and save them from being too self-righteous. Ang pangalan ng kaawa-awang binata ay Yeyan, na isang war spirit master ng uri ng Mingang. Mahusay sa lahat ng uri ng high-speed battle, 70% ng one-word battle armor ay nakumpleto. 17 taong gulang ako sa taong ito. Umaasa akong makumplito ang isang buong set ng one-word battle armor bago ang edad na 20 at maging isang alagad ng inner court. Ang pangunahing miyembro ng ikatlong baitang unang klase. Yeyon, kailan may tatama ang iyong mapagmataas na problema? Sa sandaling ito, isang malutong na boses ang tumunog. Nang marinig ang boses na ito, hindi na mamalayan ni Yeyan ang kanyang ulo, mabilis na tumayo, at lumingon sa direksyon kung saan nanggaling ang boses, Sister Mo, sinasabi ko lang. Sa katunayan, sineseryoso ko pa rin ito. Ang dumating ay isang batang babae na may itim na buhok na nakakalat sa likod niya. Siya ay katamtaman ng pangangatawan at matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. Lumapit siya kay Li Chen-kun at umupo. Nagtanong ako tungkol sa oras na ito, ang mga maliliit na lalaki na iyon ay may hindi bababa sa dalawang kombinasyon ng martial soul fusion skill,
ang isa ay ang self-body martial soul fusion skill, at ang isa ay isang tunay na martial soul fusion na skill. Mayroon ding kombinasyon ng liwanag at dilim. Ang mga pangunahing manlalaro ay nasa level 40 pataas, at ang ilan sa kanila ay mayroon ding kaunting armors na gawa sa metal, dahil ito ay tiyak na walang lakas ng metal. Napakalaki gaya ng iniisip mo. Kung hindi ito maingat, malamang na mapahiya tayo. Si Moju, ang deputy squad leader ng unang baitang ng ikatlong baitang, at isa pang one-word armor master, na may soul power na 51. Sa klase, mas mataas pa ang kanyang prestihiyo kaysa kay Lee Chen-kun. Siya ay malakas ngunit pinuprotektahan ang kanyang mga pagkukulang, halos ang pinakadakila sa klase. Karamihan sa mga estudyante ay nakinabang sa kanya. Ang karakter ay prangka at malakas. Siya at si Lee Chen-kun ay ang Dinghai Shenzhen sa unang baitang ng ikatlong baitang, at papasok sila sa panloob na patio sa hinaharap. Sa pagtatapos ng school year na ito, pupunta sila sa inner courtyard para lumahok sa experience assessment. Basta pumasa sila sa experience assessment, maaari silang opisyal na maging mga alagad ng inner courtyard. Tumingin si Lee Chen-kun kay Moju, dalawang martial arts fusion skills. Paano kaya ito? Umiling si Moju, ang mga detalye ay hindi pa rin malinaw, ngunit sa palagay ko ay hindi ito maaaring magbanta sa ating one-word battle armor. Kung tutusin, ang one-word battle armor ay maaaring magpataas ng ating lakas sa isang antas na katumbas ng isang ordinaryong Spirit Master Soul Saint. Ang kabuuang lakas ng mga ito ay malayo, ngunit ang mga talento ng mga juniors at girls na ito ay medyo mahusay. Sinasabi na ang isa sa kanila ay malapit na sa ika-6 na antas, kaya ang isa sa kanila ay malapit na sa antas ng itim. Maaaring magpanday ng animistic na metal, at ang antas ng pagsasama ay higit sa 100%. Bahagyang ngumiti si Lee Chen-kun, sabi na, hindi tayo masyadong lumayo, kailangan pa nating kontrolin ang ritmo. Tumango si Moju, let's play normally. In fact, we only need to defend the 7-on-7 team fight, at okay lang na manalo sila ng isa o dalawang laro sa nakaraang laro. Laging magbigay ng kumpiyansa sa mga juniors at girls. Ayon sa akin ang ideya, maghiwa-hiwalay tayo, ang isa ay sasali sa mga laban ng koponan at ang isa ay sasali sa kahit na 6 na puntos, kaya natin iyon. Okay, makinig ka. Tapos alin ang pinapasukan mo? Ngumiti si Moju at sinabing, syempre gusto kong iligtas ang gulo. Sasali ako sa one-on-one. Ang mga laban sa koponan ay depende sa sitwasyon. Kung ang mga maliliit na lalaki ay masyadong magaling, pupunta rin ako. Kung mayroon kaming masyadong maraming bentahe sa harap namin, hindi ako gagawa ng mga laban sa koponan. Dito, gayon din. Ilang bonds pa. Samandal si Tang Wulan sa upuan at kumaway kay Shu Lizzie. Nag-aalalang tumingin sa kanya si Shu Lizzie, boss, kaya mo bang kumain ng marami? Sobra, tama. Ang gana ni Tang Wulan ngayon ay tumaas ng husto ng 50% kumpara sa nakaraan, at hindi niya kayang panindigan ang kanyang kinain. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, hindi kaya. Huwag ka nang kumain pa, ano ang dapat kong gawin kung hindi ko matiis ang dugo sa hapon? Hindi ka makakasali sa team battle. Kapag bumaba ako sa 2-on-2 game, maaari mo akong ihanda ng mas maraming bonds. Dumating na ang araw ng laro. Ang una at ikalawang baitang ng panlabas na paaralan ng Shrek Academy ay magkasamang hinamon ang ikatlong baitang. Ang hamon na ito ay nakakuha ng atensyon ng lahat ng mga mag-aaral sa Outer Academy. Sa pangkalahatan, kung ang panlabas na patio ay hindi pa nakapasok sa panloob na patio bago pumasok sa ika-4 na baitang, hindi na posible na makapasok sa loob ng patio. Makikita mo lang kung maaabot mo ang level ng Battle Armor Master bago magtapos sa ika-6 na baitang sa hinaharap, at makuha si Shrek. Diploma sa kolehiyo. Sa makatuwid, sa itaas na 3 baitang, bihira ang isang solong karakter na lumalaban sa Armor Master, dahil kung maabot nila ang unang karakter na Fighting Armor Master at higit sa 20 taong gulang, maaari silang direktang magtapos mula sa panlabas na patio. Sa isang diwa, ang ikatlong baitang ay ang pinakamalakas na baitang sa labas ng bakuran ng kolehiyo, at naroon pa rin ang mga pinakamahuhusay na estudyante. Ang mga pinakamahuhusay na kolehiyo sa mga nakatatandang grado ay matagal nang nakapasok sa looban, o lumahok sa karanasan sa pagtatasa sa loob ng looban. Bihira lang magkaroon ng ganito kasiglang kompetisyon. Kakatapos lang ng tanghalian, siksikan na ang mga estudyante at guro sa labas ng patio. Walang alinlangan, ang mga mag-aaral na kalahok sa exchange contest ngayon ay ang lahat ng mga pinaka-promising na pumasok sa panloob na courtyard sa hinaharap. Kinakatawan din ito ang pinakamalakas na lakas ng kabataang henerasyon. Maagang dumating din ang mga estudyante sa unang baitang at ikalawang baitang, at naghihintay silang masaksihan ang himala. Ang mga mag-aaral sa ikatlong taon ay malinaw na mas nakaka-relax. Sa mga tuntunin ng lakas, ito ay isang laro ng palitan lamang. Kahit paano mo ito kalkulahin, walang pagkakataong manalo sa una at ikalawang baitang. Ang isang makapangyarihang Soul Master na may mahusay na martial arts spirit ay maaari ngang lumukso sa hamon, ngunit ang leapfrog ay limitado rin. Sa harap ng isang kalaban na may malaking improvement sa battle armor tulad ng one-word battle armor master, halos imposibleng manalo. Dumating na sina Yuan Enyahui at Le Zhengayo. Para sa larong ito, lahat sila ay kumukulo sa kanilang mga puso.
Ang pagkawala ng ikalawang baitang sa unang baitang ay isang kahihiyan sa sarili nito. Umaasa silang lahat na umasa sa larong ito para patunayan ang kanilang sarili. Sa rostrum, si Kai Mayer, Dean ng Outer Academy, ay dumating ng maaga, at ang Holy Spirit Dauluo Yali ay nandoon din ng personal, pati na rin ang mga guro ng Outer Academy. Sa inner courtyard, dumating din ang Red Dragon Dauluo at Blazing Dragon Dauluo. Ang kanilang pangunahing layunin ay natural na makita si Tang Wulan. Ang titulong Dauluo ay pinamumunuan ng Holy Spirit Dauluo. Handa na ba kayong lahat? Tiningnan ni Wu Changkong ang mga estudyante sa una at ikalawang baitang na nakatayo sa harapan niya, walang ekspresyon ang malamig na mukha nito. Handa. Sabay-sabay na sigaw ng lahat. Ang unang one-on-one na laban, si Yuanan Yahui ang naglaro. Hindi natin alam ang porma sayo ng kalaban, ngunit sa isang ito, kailangan mong gawin ang iyong makakaya at huwag isipin ang mga laban ng koponan mamaya. Dapat mong talunin ang iyong kalaban hanggat maaari. Pangalawa, Ye Xinglan, Wu Siduo ang ikatlong eksena. Oo, sabay na tumango ang tatlong babae. Mababa ang ngiti ni Xu Xiaoyan sa tabi ni Xi, nahihiya ka ba? Tingnan mo, kaming lahat ay naglalaro ng one-on-one na laban. Ngumuso si Xi, may chance ako kapag naglalaro ako. Para lang sa inyo girls. Xu Xiaoyan, haha. Hey ikaw pala, haha. Kinaikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, at ayon sa kaayusan ni Wu Changkong, gusto nilang manalo ng isang tagumpay hanggat maaari ng isa-isa, at magsikap para sa dalawang tagumpay. Dapat manalo ang 2-on-2, at ang pressure ng 2-on-2 ay nasa kanya at kay Guyu. Napakahirap para sa kanila na talunin ang kanilang mga kalaban sa isang labanan ng koponan, at maaari lamang nilang labanan para sa 2 puntos ng pagganap. Kung maaari kang umiskor ng 3 puntos hanggang 4 na puntos sa unahan, at makakuha ng kaunting punto ng pagganap sa huling laban ng koponan. Nakamit ang layunin ng exchange competition na ito. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa pagitan ng pangkalahatang lakas ng dalawang panig ay hindi kaunti. Ito ay medyo mabuti na magkaroon ng ganoong resulta. Yuanan, tara na. Sigaw ni Xi kay Yuanan Yahui. Sumulyap si Yuan Yahui sa kanya, umupo ng naka-crossleg, at nagsimulang ayusin ang kanyang estado. Bilang pinuno ng pangkat ng unang baitang ng ikalawang baitang, ang kanyang individual na lakas ay walang pag-aalinlangan. Siya ay tiyak na manalo sa unang laro. Sa unang klase ng ikatlong baitang, ang punong guro ay isang nasa katanghaliang gulang na babae, si Song Lin, isang 2 karakter na guro ng Daokai, at isang senior na guro sa dayuhang kolehiyo. Inilabas niya ito sa ikatlong baitang ng unang baitang. Ang unang laro, Wurui, pumunta ka. Sabi ni Song Lin sa isang batang lalaki na mukhang 18 o 9 na taong gulang sa harap niya. Hayaan mo na. Ngumiti si Song Lin nang walang pakialam. Wurui, Wuhan, Heavenly Book, Kaluluwa Kapangyarihan 48, ay ang pinakamalakas na miyembro ng koponan ng ikatlong baitang unang klase, ang Control Department Digmaan Espiritu Master. Ngunit pagdating sa isang personal na pagiging epektibo ng labanan, malinaw na hindi ito ang pinakamalakas. Hindi nilayo ni Song Lin na walisin ang una at ikalawang taon ng United Team sa exchange match na ito. Hindi magandang supilan ng sobra ang iba. Sa makatuwid, sa unang laro, ipinadala niya si Wurui, na kabilang sa nangungunang 5 sa klase sa pagiging epektibo ng personal na labanan. Siyempre, kahit na, sa kanyang opinyon, napakahirap para sa kanya na talunin si Wurui sa una at ikalawang baitang. Lumabas si Kai Laoshu sa isang hakbang, at nakita ang isang Silverlight na kumikislap, nakarating na siya sa entablado ng kompetisyon. Ang unang one-on-one na mga mag-aaral mula sa magkabilang panig ay nasa entablado. Sabay na tumalon ang 2 figure mula sa magkabilang panig ng kompetisyon, na agad namang pumukaw sa hiyawan ng mga estudyante ng lahat ng baitang na nanunood ng kompetisyon. Bahagyang lumapag si Wurui. Siya ay matikas, na ang isang kamay ay nasa harap niya at ang isa ay nasa likod niya. Maingat niyang sinukle ang kanyang buhok, ngumiti, at kumaway sa mga manunood. Siya ay orihinal na karakter ng isang personal na pantas. Kung hindi dahil sa kolehiyo ay hindi pinahintulutan ang mga pag-iibigan ng mga mag-aaral sa panlabas na patio, natatakot ako na matagal na siyang walang ginagawa. Si Yuanan Yahui ay bumagsak ng maayos sa kompetisyon. Nakasuot pa rin siya ng panlalaking damit ngayon, at walang kakaiba dito. Ngunit pagdating niya sa entablado, sumabog ang tagay sa ikalawang baitang unang klase. Class 3, Grade 1, Wurui. Hinarap ni Wurui si Yuan at ngumiti, nagpapakita ng mapuputing ngipin. Walang provocation o contempt sa kanyang mga mata, pinipilit lang niyang panatilihin ang kanyang sarili ang pinakagwapong ngiti. Class 1 ng ikalawang baitang, Yuan Yahui. Mahinang sabi ni Yuan. Ngumiti si Wurui at sinabing, leader ng squad sa ikalawang baitang. Narinig ko na kayo, isang kambal na martial arts soul, napakagaling. Halika na. Hindi umimik si Yuanan Yahui. Sinabi ni Wurui, kung hindi mo kayang kumapit, huwag kang masyadong mag-atubiling. Huwag kang mag-alala, maaway ng nakatatanda. Tutal, magkaklase tayo. Sa hinaharap, kung masipag ka, posibleng maabot ang taas ko. Sa labas ng entablado.
Ikinalulungkot ito ni Song Lin, at pinagsisisihan na ipinadala niya ang pahayag na ito sa unang laro. Ang lakas naman ng lalaking ito, ibig sabihin, mahilig magpakauto, mahilig magpagwapo, at mahilig magpakita ng mga santo sa harap ng iba. Sa oras na ito, sa harap ng napakaraming estudyante sa ika-6 na baitang, halatang hindi niya mapigilan. Manahimik ka, napakakalokohan mo. Sumimangot ang matandang Kai at dir-diretsyong hamarang sa kanya. Ah, Mr. Kai, ipinapahayag ko lang ang aking pagkakaibigan sa aking nakababatang kapatid. Pinandilatan siya ng matandang Kai, magsisimula na ang laro. Kuya sa paaralan, mag-ingat ka. Naglalaro pa rin si Wu Rui, ngunit lumipat na si Yuanan Yahui. Karaniwan siyang nabibilang sa uri ng palihim, lahat ay nagsasalita ng may aksyon. Ang kanyang kaliwang paa ay bumagsak sa lupa, at ang tao ay sumugod palabas na parang bola ng kanyan. Nasa ere siya at biglang pumailang lang. Ang ikatlong kakayahan ng espiritu, si King Kong Titan. Nang makita ang figure na mabilis na lumalaki sa kanyang mga mata, hindi napigilan ni Wu Rui na manlaki ang kanyang mga mata. Habang nilalabas ang kanyang martial spirit, hindi niya napigil ang sabihin, sinasakal ko ito. Napakalaki, napakalaki. Si Yuan Yahui ay sumuntok sa hangin at hinampas ito ng malinaw. Bago pa man dumating ang kamao, isang mabagsik na hangin ang dumampi sa kanyang mukha. Ang sistema ng kontrol ay nagtagumpay sa malakas na sistema ng OpenSiba. Malaki pa rin ang tiwala ni Wu Rui sa kanya. Sa kanyang harapan, may kumislap na liwanag, at bumungad sa kanyang harapan ang isang makapal na libro na may asul na pabalat. Ang mga pahina ng aklat ay natural na lumiko, at ang unang pahina ay nabuksan. Biglang, hindi mabilang na mga baging ang dumagsa mula sa makapal na libro at mabilis na sumalo kay Yuanan Yahui. Ang mga baging na ito ay lumilitaw na madilim na berde, at ang bawat isa ay napakalakas. Ang malaking figure ni Yuan Yahui ay walang posibilidad na umiwas, at sa katunayan, hindi niya planong umiwas. Binomba pa rin ng kamao si Wu Rui, at ang buong tao ay sumugod sa puno ng ubas. Hindi ako matalino, kuya. Sabi ni Wu Rui, binuklat ang isang pahina ng makapal na libro sa kanyang kamay, at kumislap ang liwanag. Nawala siya sa manipis na hangin, at lumitaw 10 metro ang layo sa susunod na sandali, iniiwasan si Yuan Enya. Ang suntok ni Huey, at ang makakapal na baging ay bumalot na sa katawan ni Yuanan Yahui. Mga halaman, espasyo. Dalawang katangian. Tumingin si Tang Wulan kay Wu Rui sa entablado na may bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Ano ang mga katangian ng martial soul na ito? Ang kanyang martial arts book ay hindi kontrolado ng mga elemento, ngunit maaaring mag-imbak ng ilang mga kakayahan. Ang bawat spirit ring ay maaaring magbigay daan sa isa pang pahina ng libro na mag-imbak ng mga kakayahan sa espiritu. Nag-iimbak siya ng mga baging at teleport. Ang kanyang direksyon sa pag-unlad ay dapat na kontrolin. Oo, ang ganitong uri ng martial arts spirit ay walang mga palatandaan na susundan. Ang mga kakayahan ay malamang na hindi mapagkakatiwalaan, ngunit hanggat ang mga ito ay nakaimbak, ang mga ito ay napakahirap na maiimbak. Ang malamig na boses ni Wu Changkong ay nagbigay ng paliwanag para sa makalangit na aklat. Biglang nagulat si Tang Wulan, napakalaki ni Dao Luo, nakakamangha talaga ang martial spirit. Si Yuan Yahui ay halatang may problema. Matapos buhol-buhol ng mga baging ang kanyang katawan, mabilis itong humigpit at mukhang mas malakas kaysa sa asul na pilak na baging ng damo ni Tang Wulan. Ha! Galit na sumangot si Yuanan Yahui, kumikislap ang liwanag ng unang spirit ring sa kanyang katawan, ang kapangyarihan ng Titan. Malakas na hamampas ang matibay na braso, at sa sunod-sunod na tunog ng pagpunit, mabilis na nabasag ang mga baging. King Kong Titans kasama ang kapangyarihan ng Titans, ngunit sa mga tuntunin ng purong kapangyarihan, sa panlabas na patio ng Shrek Academy, tanging si Tang Wulan na gumagamit ng gininto ang katawan ng dragon ang makakapantay kay Yuanan Yahui. Ang lakas naman yan, ang bangis ng nakababatang kapatid. Halika ulit. Ang isang malaking bilang ng mga baging ay muling dumagsa, sa pagkakataong ito ay higit pa kaysa dati, at mabilis na sumugod patungo sa Yuanan Yahui. Napakasimple ng mga taktika ni Wu Rui. Bilang Control Spirit Master, kailangan lang niyang kontrolin si Yuanan Yahui sa lahat ng oras at ubusin ang kanyang spirit power. Kapag naubos na ang kanyang espiritu, mananalo siya. Siyempre, kung ang kalaban ay itinapon mula sa entablado sa isang kontroladong paraan, natural na ito ay magiging mas madali. Ang walang tigil na pagsasalita ni Wu Rui ay hindi basta-basta, na naglalaman ng maraming intensyon tulad ng pandiwang panliligalig at galit sa kabilang partido. Si Wu Rui mismo ay napakatuso, umaasa sa teleportasyon, mayroon siyang malakas na survivability sa larangan ng digmaan. Si Yuan Yahui ay sumangot ng malamig, sumuntok sa kawalan, at sumabog patungo kay Wu Rui. Patuloy lang siya sa pagpunit at pagkalas sa mga baging na nakagapos sa kanyang katawan. Dumating ang air cannon sa isang iglap, at nagulat din si Wu Rui, ngunit ang mga pahina sa kanyang kamay ay automatikong tumalon, at isang salamin ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Biglang umikot ang air cannon sa susunod na sandali nang maabot na siya nito, at dumiretso sa Yuanan Yahui. Pagsalamin sa salamin. Ang ikatlong espiritong kakayahan ni Wu Rui.
Ang kakayahang espiritu na ito ay wastong inilalapat sa mga laban ng koponan at maaaring gumanap ng isang napakalaking papel. Ang air cannon ay dumating sa kabilang direksyon, si Yuanan Yahui ay naapektuhan ng mga baging, at ang kanyang pisikal na kakayahang umangkop ay limitado, kaya maaari lamang siyang gumawa ng isa pang suntok upang matuno ang kanyang air cannon. Sa oras na ito, mula sa pananaw ng panunood ng labanan, si Yuanan Yahui ay nahulog sa ritmo ni Wurui. Walang duda na pinigilan ng Control System Spirit Master ang puwersang umaatake sa System Spirit Master. Ang mga mata ni Yuan and Yahui ay kumislap, at ang kanyang katawan ay biglang lumiit. Pagkatapos, isang lilang itim na apoy ang biglang bumangon mula sa kanyang katawan, at ang nakapalibot na mga baging ay mabilis na nasunog at naging abo. Lumiit ang figure, at isang mahigpit na nababanat na katawan lamang ang nakakabit sa kanyang katawan. Mabilis na nagbago ang orihinal na imahe ng lalaki, na nagpapakita ng magandang mukha. Ang isang pares ng itim na pakpak ay kumalat sa kanyang likuran, at ang apoy ng Dark Devil Sword ay tumalon, halos isang kislap lamang ng kanyang figure, nakarating na siya sa harap ni Wurui. Ang Fallen Angel Martial Soul ay nagtataglay ng parehong mga katangian ng malakas na pag-atake at sensitibong pag-atake. Pupunta ako, nagbago ako, lalaki sa babae. Sumigaw si Wurui, nag-teleport, at umalis muli. Kasabay nito, muling nagbago ang mga pahina ng kanyang libro. Isang gintong liwanag ang sumikat, na bumabagsak mula sa langit, direkta sa Yuanan Yahui. Isang kakaibang eksena ang lumitaw, ang katawan ni Yuan and Yahui ay mabilis na humiwalay sa isa pa, wala lang sa kanya ang matalinong mga mata ni Yuan and Yahui, at lahat ng iba ay eksaktong kapareho ng kanyang kasalukuyang Fallen Angel image. Risu. Pang-apat na espiritong kakayahan ni Wurui. Umaasa sa teleportation, winding, mirror reflection, at re-engraving, ang apat na control system skills na ito, nagawa ni Wurui na masecure ang posisyon ng unang control system spirit master sa ikatlong baitang unang klase, at magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa panloob na courtyard sa hinaharap. Pagharap sa ibang sarili, si Yuan and Yahui ay nagulat din. Ang mga pamamaraan ng lalaking ito ay talagang walang katapusan. Ngunit alam niya na, sa mayamang karanasan sa pakikipaglaban, ang lakas ng pakikipaglaban ng duplicate na katawan tulad ng ganitong uri ng re-engraved spirit ability ay dapat na mas mahina kaysa sa katawan. Kung hindi, ito ay hindi lamang kasing simple ng mga kasanayan sa kaluluwa. Ang Dark Magic Sword ay gumalaw ng paalang, at ang katawan ni Yuanan Yahui ay biglang naging ilusyon. Ang Dark Magic Sword sa kanyang kamay ay nagdala ng mga layer ng Sword Shadow, at sa parehong oras, isang madilim na kalangitan ang biglang namukadkad mula sa kanyang katawan, na sumasakop sa mga manunood. Ang clone ay nagtataglay ng lahat ng kakayahan ng kaluluwa ni Yuanan Yahui, ngunit ang lakas nito ay 60% lamang ng kanya. Kung maitataas ni Wurui ang kanyang spirit ability level sa level ng Black Spirit Ring sa hinaharap, maaabot niya ang 80%, at kung ito ay isang 100,000 year spirit ring, maaari pa siyang umabot ng 70%. Ngunit ngayon ito ay malinaw na hindi posible. Ang kopya na ito ay pangunahin upang bumili ng oras para sa kanya at makahanap ng higit pang mga pagkakataon. Kasabay ng paglitaw ng replika, muling dumagsa ang malaking bilang ng mga baging. Kasabay din ang pagbagsak ng madilim na langit. Sa madilim na kalangitan, ang teleportasyon ay maaapektuhan ng husto, dahil kahit saan siya mag-teleport, siya ay natuklasan ni Yuanan Yahui sa unang lugar. Puno na ng pagkabigla si Wurui sa oras na ito. Inimbestigahan na nila noon ang sitwasyon ni Yuanan Yahui. Ang pinuno ng squad ng unang baitang ng ikalawang baitang ay dapat ding maging pinakamalakas na tao laban sa kanila sa pagkakataong ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naglaro siya sa unang laro. Sa impormasyong orihinal nilang nakuha, ang martial soul ni Yuanan Yahui na Titan Great Ape, isang power type assault type war spirit master, ay may malaking attack range at napakalakas na kapangyarihan. Siya ang pinuno ng unang klase ng ikalawang baitang. Marami silang napag-aralan tungkol sa mga kakayahan ni Yuanan Yahui, ngunit hindi lang nila alam na siya ay orihinal na babae, at nagkaroon din siya ng mga transformation ng Fallen Angel. Sa sandaling dumating si Wurui upang salubungin si Yuanan Yahui, nasa sabik pa rin siya. Ang kanyang kakayahan ay ang pinakapinipigilang power type spirit warfare master na si Yuanan Yahui, na umaasa sa kanyang sariling kontrol at ang espiritong kapangyarihan na dapat malimpasan ng husto ang kanyang kalaban. Sapat na para talunin ang kalaban sa paraan ng pagkonsumo. Pero sinong mag-aakala na ang Titan Great Ape Martial Soul ni Yuanan Yahui ay matagal nang hindi nagamit bago ito naging Fallen Angel? Ang dahilan kung bakit makapangyarihan ang Fallen Angel ay dahil mayroon itong mga katangian ng maliksi na pag-atake, malakas na pag-atake at kahit na sistema ng kontrol sa parehong oras, at ito ay isang lubos na komprehensibong top martial arts spirit. Bagamat napakabihirang din ng kanyang makalangit na librong martial arts spirit, ngunit sa aspeto ng kalidad, may gap sa Fallen Angel. Sa oras na ito, kahit na ang replika ay maaaring makatulong sa kanya na maantala ang oras sa isang tiyak na lawak, ang agwat sa pagitan ng replika at ang pangunahing katawan ay napakalinaw pa rin. Sa madilim na kalangitan, ang kanyang teleportasyon ay naapektuhan ng malaki.
Bilang isang mag-aaral sa Shrek Academy, paano niya mabibigo na maunawaan na ang pangkalahatang espiritu ng kapangyarihan ng kambal na espiritu ay mas malakas kaysa sa mga Panginoon ng espiritu ng parehong antas? Lumalaban para sa pagkonsumo, maaaring hindi nito kayang labanan si Yuan Yahui. Sa kasong iyon, mayroon lamang. Sa dilim, biglang lumiwanag ang isang maliwanag na liwanag, at hindi na natakto ng madilim na kalangitan ang liwanag na iyon. Ang aklat ng langit ay tahimik na nag-zoom in ng ilang beses, at muling lumitaw si Wurui sa paningin ng lahat sa ilalim ng isang napakagandang halo. Gumulong ang mga strip ng puting light bands mula sa kanyang dibdib, at malinaw na makikita na ito ay isang piraso ng white jade light breastplate na nakaprint sa kanyang dibdib, at ang puting light bands ay nakapulupot sa kanyang dibdib at mabilis na tinakpan ang kanyang dibdib. Sa kanyang likod, ang kanyang sariling hininga ay lumakas din sa isang kahangahangang bilis. Hindi lang iyon, paulit-ulit na pinitik ni Wurui ang kanyang mga kamay, sunod-sunod na lumipad ang puting liwanag mula sa kanyang storage ring, at pagkatapos ay mabilis na bumagsak sa kanyang katawan. Pagkatapos ng breastplate, sunod-sunod na lumitaw ang double shoulder armor, hand armor, at battle skirt. Ang mga binti at ulo lamang ang hindi natatakpan ng baluti. Sa pangkalahatan, ang sandata ng kamay at bisig ay binibilang-bilang isa, ang baluti sa balikat at bisig ay binibilang-bilang isa, ang baluti ng dibdib ay binibilang-bilang isang hiwalay na piraso, ang proteksyon sa baywang at ang palda ng labanan ay binibilang-bilang isa. Si Wurui ay natatakpan ng 6 na malalaking armor ng labanan. Ang mga sandata ng labanan ay lahat puti. Pinuprotektahan nila ang kanyang katawan. Walang mga kahangahangang pattern. Ngunit nang protektahan ng mga sandata na ito ang kanyang katawan, ang kanyang sariling hininga ay biglang nagpakita ng geometric na multiple. Ang promosyon. Oo, ito ay isang sandata ng labanan. Kahit na ito ay isang one-word battle armor na hindi maaaring isama sa sarili nito, ngunit may 6 na one-word battle armor na nakakabit, ang sariling lakas ni Wurui ay biglang tumaas ng geometriko, at ang kanyang aura ay naging malinaw na iba. Ang skybook sa harap niya ay pamitik na parang kidlat, at ang mga baging na hindi bababa sa mas makapal kaysa sa nauna ng higit sa isang katlo ay dumagsa, tinakpan ng buong talahanayan ng kompetisyon sa isang iglap, tulad ng isang malaking lambat, at tumungo patungo sa Yuan Yahui. 6 na sandata ng labanan. Karapat-dapat na maging isang third-year senior. Maraming tao sa audience ang bumulalas. Si Wurui mismo ay isa ring henyong estudyante na malamang na maging isang battle armor master bago ang edad na 20. Posibleng pumasok sa panloob na patio. Bilang pangunahing control spirit master ng ikatlong baitang klase, ang 6 na battle armor na ito ang kanyang tunay na pamana. Bagamat hindi pa maganda ang one-word battle armor, ang pag-promote nito sa Soul Master ay walang pag-aalinlangan. Isang malamig na nguso si Yuan Yahui, pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga mata sa langit na may mahabang dagandong. Ang lila-itim na liwanag sa kanyang katawan ay biglang lumakas, at ang isang lilang liwanag ay tumaas sa langit, ang kanyang katawan ay biglang naging madilim, ang kanyang mga pakpak ay naging napakalaki, at ang kanyang mga mata ay nagbago. Ito ay naging isang malalim na lila, at sa likod nito, isang itim na multo ang lumitaw na may isang lilang liwanag na gilid. Ang ikatlong singsing ng espiritu ay kumikinang ng maliwanag. Darating ang Fallen Angel. Ang sword beam ni Zhang Shu ay bumaril mula sa Dark Devil Sword, at ang sword beam ay tumilapon palayo, pinutol ang bukas na mga baging, walang pakundangan na sumugod, at sumugod patungo sa Wurui. Hindi ko alam kung dapat kang tawaging nakababatang kapatid o nakababatang babae, walang silbi. Ang dahilan kung bakit ang Armor Master ay maaaring maging numero 1 karera sa mainland ay dahil sa pinakasimpleng yuanan, makapangyarihan. Ang puting halo ay kumalat sa bawat piraso ng battle armor sa katawan, at ang makalangit na aklat ay tumaas na may maliwanag na halo, ang liwanag ay nahulog mula sa langit, at muling bumagsak kay Yuan Yahui, isa pang kopya ang lumitaw. Kung ikukumpara sa nauna, ang aura sa clone na ito ay halatang mas malakas, at least sa 70% cultivation base ni Yuan Yahui. Sa tulong ng battle armor, ang aking spirit power persistence ability ay na-double kumpara sa dati, at ang clone strength ay tumaas din. Maging ang iyong madilim na kalangitan ay hindi maaaring limitahan ang aking teleportation. At saka, ang aking teleportation ay sa pagpapatuloy, sa labanan, na may tuloy-tuloy na teleport na kakayahan na hindi mo maisip, ito ay nagbibigay sa akin ng isang napakalakas na survivability. Ang laro ay hindi makakapagtipid sa akin, marahil ay hindi ako makakapagbigay ng lakas. Pabirong sinabi ni Wurui kay Yuan Yahui, tinulungan ng mga baging, at ang kopya ay matigas sa harapan. Agad na natigil ang opens iba ni Yuan Yahui. Sa hitsura ng armor ng labanan, agad na binawi ni Wurui ang inisyatiba sa labanang ito. Ang lilang mga mata ni Yuan Yahui ay malamig ng walang anumang emosyon, at ang Dark Demon Sword ay naputol bigla, na inalog ang kopya sa kanyang harapan. Ang kanyang katawan ay nanigas sa susunod na sandali, at ang buong tao ay tila tumitigil doon, na tila naging isang estatwa. Anong ginagawa niya? Saglit na natigilan si Wurui, ngunit hindi tumigil ang pag-atake. Ang mga baging ay nagkasalikop at mabilis na nakagapos kay Yuan Yahui, at ang kopya ay nabasag din. Ito rin ay ang Dark Demon Sword, at hinampas si Yuan Yahui. Pagkahulog.
Sa sandaling ito, nakakita si Wurui ng isang bilog ng spirit ring, isang bilog ng spirit ring na kasing itim ng tinta. Nang mag-transform si Yuan Yahui bilang isang fallen angel, mayroon lang siyang 3 spirit ring dati. Ang 4 na singsing ng espiritu sa lugar na ito ay biglang lumitaw, at sila ay itim pa rin. Ang itim ay kumakatawan sa 10,000 taon. 1 Ian Spirit Ring, kahit 1 Ian Spirit. Ang ilusyon na itim na liwanag at anino sa likod nito ay naging solid sa isang iglap, tulad ng isang matandang Yuan Yahui, na humakbang palabas sa isang hakbang, nilamon ang katawan ni Yuan Yahui. Dumating lamang ang pag-atake ng clone, ngunit agad itong natunaw sa kadiliman at nawala. Anong nangyayari dito? Sa ilalim ng kakilakilabot ni Wurui, ang makalangit na aklat ay mabilis na binaligtad, at isa pang liwanag ng pagkopya ang nahulog. Talagang nagawa niyang itago ang kanyang spirit ring, at ang 4 na singsing ay ang tunay na lakas ng kanyang fallen angel martial arts spirit. Gayunpaman, nang ang kopya ng liwanag na ito ay nahulog kay Yuan Yahui, ang kopya ay hindi lumitaw. Nilabanan ang soul skills ni Wurui. Sa madla, pabayaan ang mga mag-aaral ng 3 baitang klase, maging si Tang Wulan ay nabigla. Kailan nagkaroon ng 10,000 taong spirit ring si Yuan nang walang tunog? Ano ang sitwasyon? Ang madilim na figure ay nakaunat, si Yuan Yahui pa rin, isang fallen angel pa rin, ngunit ang kanyang taas ay naging 3 metro ang layo. Ang Dark Magic Sword ay hindi na ilusyon, ngunit nagiging solid, at ang Dark Purple Sword ay natatakpan ng napakagandang pattern. Madilim na lilang mga ilaw ng kuryente ang kumislap sa paligid ng mahabang espada. Ang mga mata ni Yuan Yahui ay nagpakita ng malalim na lila. Sa balikat niya, ewan ko ba kung kailan may isang purple na anghel na nagpapakpak ng 3 pares ng pakpak. Malamig at walang awa ang mga mata nito. At binawha pa ng liwanag na uhaw sa dugo. Kaluluwa. Ang kaluluwa ni Yuan Yahui. At hindi ito dapat ang unang kaluluwa. Ang Dark Magic Sword ay bumagsak sa kawalan, at ang ilaw sa kompetisyon ay biglang nasira. Gusto lang mag-teleport ni Wurui nang nagbago ang kanyang pagkawalan ng kulay, ngunit nalaman niyang hindi wasto ang teleport. Kinokontrol niya talaga ang espasyo gamit ang kapangyarihan ng kadiliman. Paano kaya ito? Mabilis na kumalat ang hindi mabilang na mga baging, gustong kunin si Yuan Yahui at bumili ng oras para sa kanyang sarili. Ngunit nalaman ni Wurui na hindi siya makapag-lock sa maraming party. For more videos, please like, share and subscribe.